Ayan, hello everyone. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon po sa lahat ng nandito ngayon sa Zoom event po natin. Ayan, patype naman ng travel kung ako po ay naririnig ng malinaw at nakikita po ng malinaw kasi medyo maganda ang panahon po dito sa Bicol namin, di ba? Umuulan na naman po ng blessing. Kaya po, patype naman dyan ng travel kung ako po ay nakikita at naririnig po ng malinaw. Kasi bakit? Sobrang ganda and excited po itong event natin ngayon kasi it will tell you, di ba, i-inspire po kayo about sa international travel. Okay, sige po, patype naman yan, travel. Kung gusto mo din pong mag-travel, kung ikaw ba yung taong mahilig din mag-travel, type mo naman dyan, travel, dali. I-ano mo na yan, i-attract mo na yan, i-chat mo na yan dyan para mabigyan ng energy na ikaw din po ay makakapag-travel. Kasi pareho ng mga sharer natin maya-maya lamang. Okay? I'm sure very excited na po kayo. Anyways, guys, bago po tayo mag-start, magpapakilala po muna ako sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, di ba? So, hello po to our 24 Zoom participant po ngayon. Feeling ko hindi pa ako pwede magpakilala kasi ang kunti pa lang po natin. Okay lang po ba na yung mga friends nyo, kakilala nyo, mga leaders nyo, OFW business partners nyo, mga part-timers nyo po, is i-PM nyo na and sabihan nyo na pumasok na sa Zoom natin kasi magsisimula na po tayo. Okay, excited ka na po ba? Are you excited? Ayan. So, bago tayo mag-start, tingnan ko nga. Yan, open camera naman po tayo, di ba? Kasi nakakahiya naman sa mga sharers po natin. Kung pwede ka lang naman na mag-open cam, okay lang ba open camera ka? Para at least naman, di ba, makita po kayo ng mga sharers po natin. Nakikita nila yung reactions nyo, di ba? Tapos, while tayo po ay nakikinig, syempre po, tayo po ay, yan, tama yan. Yes po, open camera lang po. Huwag pong open mic kasi pag nag-open mic ka, magkakaintindihan po talaga tayo dito. O, di ba napasmal niyo tuloy si Ate Teresa Malaban? Di ba? So anyways, guys, bago po tayo mag-start, magpapakilala po muna yung pogi na nakikita niyo po dito sa screen nyo ngayon. Grabe naman kumukontra si Ate Teresa, oh. So anyways, guys, I am Coach Ardon, 'di ba? So I'm from Bicol, pinanganak sa Bicol, ginawa sa Bicol, until ngayon po nasa Bicol pa din, 'di ba? Naghahanap ng jowa sa Bicol. Joke lang, ng kayamanan dito sa Bicol. Ayan, 'di ba? So I am one of the full-timer na ginagawa po itong uh, opportunity po natin full-time dito po under the M1 Catholic community here in Bicol. And then, by the way nga po pala, di ba, ako po ay dati po naguro sa sa university bago ko po ito nakita. Pero nang dahil sa sobrang ganda ng opportunity na to, pinag-aralan, di ba? Na-excite din, nakinig. Lagi sa event, na-excite lang naman po ako, nakita ko na mayroon po palang diamante or may gold po dito sa opportunity na to, sa community na to, kaya po talagang pinagsabay ko po siya sa trabaho ko ng 2 taon habang nagtuturo kahit na busy. Kaya kung ikaw po dyan ay OFW, di ba? Kung ikaw ay nagtatrabaho dyan, isabay mo lang to, kapatid, tita at tito, kasi baka gaya ko, makita mo din po yung diamante, yung yaman, yung gold dito po sa opportunity na to. Nang dahil po after 2 years na sinabay ko po to sa trabaho ko, hello Ate Samra, nakita ko sa Ate Samra, parang nasa Middle East to. Hello po Ate Samra. So, anong tawag dito? Um, 2 taon ko lang po itong pinagsabay. After 2 years po, nag full time na po ako dito.
Okay, so kung ikaw po ay OFW, okay lang po ba na i-type po natin dito kung saan po naaabot or nasaan ka po ba nanonood or nag-a-attend ng event natin. Okay lang ba i-type mo dyan kung nasaan ka po dyan? Kung nasa ibang bansa ka, type mo naman yung bansa mo. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, type mo naman dyan, di ba? Kung nasaan ka dito sa Pilipinas. So, we are 32. Grabe naman, no? Pero po mas maganda kung tayo po ay umabot ng 50. Okay lang ba? Napaabuti natin yung yung 50. Wow, grabe, oh. So makikita po natin dyan mga kapatid na tayo po ay hindi lang po nasa Pilipinas, tayo po ay all over the world. So hello po. Um, hello po. Siyempre from Palawan, 'di ba? From Hong Kong, Ate Marilu Hoxon. Hello po. And I'm sure po sobrang dami pa pong OFW dito. So bago po tayo mag-start, syempre dapat mayroon po tayong konting house rules, 'di ba? So unang-una, mas maganda po naka-open camera ka para naman makita ka, 'di ba? In respect naman sa mga mag-share at mag-i-inspire po sa iyo. And then second is focus, 'di ba? All ears, all eyes muna tayo dito kasi ah 1 hour lang naman to po ng araw natin, dito po muna tayo kung wala ka naman pong ginagawa. Pero uh, sa mga OFW business partners natin, okay lang po, mga tita, tito, kung kayo po ay nagtatrabaho, mag-headset lang po kayo para at least nakikinig or nakakapag-attend pa din po kayo kasi alam namin how busy are you po yan sa ibang bansa. Tama po ba? And then, syempre po, syempre, mas maganda na habang mayroon pong mga sharers dito na nagkukwento ng kanilang Shanghai trip, di ba? Shanghai China trip, maganda po nagko-comment ka. Bawat pag ikaw ay na-inspire, di ba? Mag-comment ka. Makipag communicate ka or makipag-interact ka diyan sa comment section para maambunan ka ng blessing. Okay po ba yon? Apatype naman dyan ng okay kung okay lang sa'yo na makipag-interact, di ba? Mamaya sa mga shares po natin kasi sobrang happy and honor po ako to be your host for this evening kasi po ang mga mag-share po for this evening ay yung mga business partner po natin na nakapunta po or nakapag-travel sa Shanghai, China. Hindi lang po isang araw, kundi 1 week po sila. And this travel is all expenses paid by the company. Okay po? So, isa po ito sa mga benefit or mga perks dito po sa ating community na pag talagang sinipagan mo po dito kahit OFW ka kasi parang narinig ko may mga OFW din po na umuwi pa ng Pilipinas or nagpupunta pa po ng Hong Kong para lang po talaga sa sa travel na ganito. So hindi ko na po papatagalin pa, di ba? Ayan, so nasa 35 na tayo. Mas maganda na paabutin po natin ng 50 or ng 50, di ba? Or kung mag-100 tayo, mas maganda. So anyway, before we start, syempre thank you so much sa sa nasa likod ng ating event for today for our tech, Coach Lee. Hello, hello po. Congratulations sa iyo. Shout out, di ba? And then, hindi ko na po papatagalin kasi I'm sure ready na yung ating host, ating host, ako para yung host, yung ating first sharer for today. Ayan, nag-i-smile-smile na po siya kasi alam niya na siya na po talaga yung next na magsasalita, di ba? So, kung ikaw po ay OFW, okay, makaka-relate ka po dito. Diyan ka lang, makinig ka, kasi itong taong to ay dati din pong gaya mo. Okay? OFW for how many years? Nangarap, nakinig, naghaw din, medyo baka nagduda din, pero itinuloy-tuloy niya lang po siguro. Maganda po doon kasi nakapag-for good na siya, nandito na po siya, kasama po natin sa Pilipinas. Pero di ko na po siya masyado i-spoil pa, para siya na lang po siguro ang magkwento ng kanyang napakagandang istorya bilang OFW na naghaw
Pero ngayon po, wow na wow kasi nag-travel na po siya sa Hong Kong. So without further so much ado, palakpakan naman po natin. Bigyan po natin ng sobrang daming virtual clap. Our first sharer, a former OFW, now full-time here in NetPrint. Eh, nasanay tayo. A1 Prime Elite is all welcome, Coach Teresa Malaban. Tall, leaders never fall. Anyone fulfills needs. Anyone plants seeds. Anyone. Good evening sa lahat ng mga participants natin, sa mga OFW. Good morning, good afternoon. Diyan sa kung ano man ang oras, nasaan ka man naman kayo ngayon sa ibang bansa. Ano ba yan, nabubulol. And thank you so much sa ating napaka-poging host. Grabe, ang galing naman talaga ng ating poging host, no? So, pa-type naman po ako ng number 1 if I am loud and clear. Ayan, so I am loud and clear. So, ayan, shout out po sa lahat ng mga OFW dyan, sa mga kapwa ko OFW. Ayan, so, ayan, may mga OFW ba tayo dito? Ayan, so comment kung saang bansa po kayo right now para ma-shout out ko naman kayo. Wala pa yata tayong OFW. Ayan. So, ayan, pa-share naman po ako ng ng slides ko. Ayan, may humahabol, may taga tayo, participants na taga Hong Kong. Wait lang. Ayan, shout out kay Marilu. At saka kay Samra from Jeddah. Oh, yun. Grabe kahit sobrang bese, ano ba yan? Kahit sobrang busy, diba? So, ayan. Ayan. So, kahit sobrang busy, nandito pa rin, binibigyan ng time. So, nakaka-relate po ako dyan. So, I'm so proud of you na andito po kayo sa sa ating Zoom event. Ayan. So, okay. Biglang nawala na din. Okay, sige. Thank you so much, Tek. Ayan, so pakilala niyo po ako sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. So, I'm Teresa Malabad. So, dati po akong OFW, yes, from Singapore. At matagal din po akong naging OFW. At yun nga, eto, ginagawa ko na rin po siyang full-time. So, isa na rin po tayo sa six-digit earner dito sa community natin, sa ating company. At na-recognize na rin po tayo. Okay? So, isa rin po din tayo, a local and international travel incentive qualifier. Okay? So, ano ba nga ba ang trabaho ko before? Ano nga ba yung background ko before? Okay? So, next slide, please. Ayan, so yan po ang trabaho ko before. So isa po akong babysitter sa ibang bansa, sa Singapore. And yun nga, kagaya po ng ibang mga OFW, parang din po, resibo, katapusan. Every katapusan, ganun din po yung naiipon ko. So hindi po ako, tawag na to, exempted doon. So resibo pa rin po. At yun nga, nakita ko din po itong opportunity through Facebook lang din. Sa scroll ko during, alam mo naman, yung mga OFW, di ba? Sa mga OFW dyan na nakaka-relate. So, yun lang ang liba natin kapag wala tayong ginagawa. So, scroll tayo ng scroll. So, hanggang sa nadaanan ako ng ganitong opportunity. So, na-curious ako, nag-how ako kung paano ba? Bakit nga ba sila nagkaroon ng ganyan resulta? Bakit nga ba sila kumikita? Bakit sila umuwi dito sa Pilipinas na kahit nandito sa Pilipinas, kumikita pa rin at nagta-travel, yun yung pinakagusto ko talaga. Kaya, yun. So, kahit na natakot ako, nagduda, kasi normal talaga yan. Dahil ang dami naman po kasing mga scam ngayon na lumalabas sa online. So, yun,
kahit natakot ako at nagduda, sinimulan ko pa rin. Kumbaga, sinubukan ko pa rin, naglakas ako ng loob. Kasi sabi ko, malay ko, ito pala yung pwedeng mangyari sa akin. Di ba? Kasi hindi ko naman malalaman kung hindi ko susubukan. Kaya, kagaya ng ano, pag gusto nating malaman kung masarap ba yung pagkain na niluluto, ninihain sa atin, kailangan nating tikman, di ba? Kaya yun ang ginawa ko. Okay, so yun ang ginawa ko. Sinubukan ko lang din para malaman ko kung para sa akin ba, kung anong mangyayari sa akin. So, yun, nung ginawa ko na siya nung part-time, well, hindi siya ganun kadali rin. Di ba? Hindi siya ganun kadali. Pero, syempre, ito yung maganda sa business natin kasi may nagtuturo sa atin. Tinuturuan tayo, ginaguide tayo. May sistema na susundin na lang talaga natin. So, kung ano yung sinabi niya, yun din ang sinunod ko. So, eto yung nangyari sa akin kasi kumita na ako doon. Sabi ko, maganda na yung kita ko dito. Kaya nag-decide ako na mag-for good. So, nung makapag-for good ako, eto na rin po yung naging achievement ko. Ayan. So, last year lang po pala ako nakapag-for good at yan, na-recognize na rin po tayo. So, na-recognize po tayo, nakuha na rin po natin yung Get Free, di ba, na promo. Tsaka dito sa community natin. And then, yan, next please. At ito din, so nakapag-travel din po tayo lokal. Di ba? So, alam mo ba yung hindi ko inisip na ganito pala talaga, makukuha pala talaga natin, basta meron lang tayong leads. Di ba? May sistema lang tayo. So, yun lang naman ang ginawa ko. Sumunod lang talaga ako doon, nakinig. Kaya nakuha ko rin tong ganitong klase na na mga incentives. Nakapag ano rin ako, nakapag-travel dito, di ba? Kaya alam mo, sinong mag-aakala na yung dating OFW nahirapan sa ibang bansa, pero right now nagta-travel. At ito ang pinakamaganda. Kasi hindi lang po talaga local travels, 'di ba? Kasi marami tayong napuntahan, nakapunta na tayo ng Cebu, ng Palawan, 'di ba? So sa Tagaytay, 'di ba? Nakapag na tayo. So ito yung talagang ito yung pinaka inaabangan ko din talaga na nangyari sa buhay ko na sinong mag-aakala na ma-experience ko to. Na eto, next please. Next slide please. Ayan, so ito, pumunta po kami ng China. O, di ba? Imagine mo, alam mo ba yung, nung sabi ko, nung una, sabi, parang hindi ganun ako ka-excited kasi syempre China, okay. Parang ano ba, parang syempre ano lang. Pero nung nakarating po ako doon, ayan, ano ba yan, parang nabubul ako sa sobrang excitement. So, ayun yung nakarating kami doon, sabi ko, "Ang ganda pala talaga ng China." Sabi ko, grabe. Alam mo yung nakapunta kami doon sa ito yung pinakamalaking Starbucks ng Asia. So napuntahan namin 'yan at syempre yung Louis Vuitton, 'di ba? Nakita niyo naman sa slides ko na napakaganda. Sabi ko, grabe, ang ganda pala talaga ng China. Kaya pala, no wonder, nung pinapanood ko sa vlog, maganda rin talaga. Yung parang, alam mo yung tipong gusto pa nilang balikan. At ito pang maganda, kung ikaw yung tipo na mahilig talagang kumain, gusto mo alam mo yung laging busog pag nasa travel kayo, dito sobrang mag-enjoy ka talaga kasi alam mo yung from morning, talagang busog na busog ka kasi buffet. Diba? Buffet. Tapos, after niyan, hindi pa natunaw yung pagkain namin. Ayan, kakain na naman kami ulit ng lunch. Diba? So, sobrang ganda talaga ng experience doon. Ayan, kaya yun yung first day namin. So, first day pa lang, di ba? First day pa lang, pero ang ganda na nang nangyari. Ayan, so, the next day naman po, next slide. Okay. Ayan. So the next day naman, ito naman pumunta naman kami doon sa street ng China. O, 'di ba? So alam mo ba doon, may experience mo, ito pala yung maganda. Sobrang ganda talaga kapag ka nandun ka sa ibang country kasi may experience mo yung culture nila. Yan, ay, artistahin. Magiging artist talaga dito. Yung parang feel mo yung moment, di ba? So, may ka mag-picture talaga yung mafe-film doon, picture talaga ng one to sawa talaga dito. Ayan, so dito yung street na, alam mo yung pwede kang mag-try, paano wa?
Alam mo bang ewan kung may-zoom ko siya or na-zoom ba sa ano nyo. So, ayan, etong peanut, kung paano siya gawin, ayan. So, actually, nakapag-try ako niyan, hindi ko lang na-retrieve yung video ko, kaya hindi ko, ano, ko yung nandyan. Pero nagta-try namin yan. Yung kung tingnan mo siya, ang bilis lang gawin. Diba? Ang bilis lang siyang gawin. Pero ang hirap pala nung tinry ko. Matigas pala siya hanggang sa magawa na nila, yan na yung nakapack. Diba? So nakikita nyo, nakapack na siya. So yun, free taste naman. O, diba? So mag-i-enjoy ka sa kaka-free taste. Now, ano yung point ko dun sa, alam mo yung from process? So parang dito lang din sa ginagawa natin na business. Alam mo yung pahihirapan ka, hindi mo alam kung tama pa ba yung ginagawa mo kasi yan din ang na-experience ko, 'di ba? Pero sabi ko, totoo ba? May mangyayari ba talaga sa akin dito? Kasi wala na tayong ano dito, walang sahod, 'di ba? Pero alam mo yun, meron palang reward. Kaya pala pinahihirapan tayo kasi masarap pala yung reward. No, imagine mo dun ka magpapahinga sa ibang bansa. 'Di ba sobrang napakaganda niyan. Doon mo pala matitaste yung sarap, yung feeling na na nandyan ka sa ibang bansa na ano ka, nag-relax. So, masasabi mo sa sarili mo na parang gusto ko pang magsipag. Magsipag pa ako ng marami pag makauwi ako ng Pilipinas kasi ang sarap pala dito ma-experience yung ibang culture na alam mo yun, na nasa ibang bansa ka, hindi para magtrabaho. Kung hindi, para mag-travel, yung feeling to, yung turista ka talaga, yung ma-feel mo talaga na turista ka na ang sarap na ganyan, may picture na wala kang iniisip na may binabantayan, may trabaho ka. 'Di ba yung talagang aura ka lang talaga. Oh, 'di ba? So kahit nasa street, 'di ba? Ang ganda na natin doon. Eto naman po, at saka na-experience din natin sa mga mahilig ng K-drama or sa mga Chinese na movies, yung mga ano, parang telenovela nila, 'di ba? So, alam mo yung ini-experience mo natin, pwede nating ma-experience na magsuot din ng mga national na damit nila. So, ayan, hindi ko in-expect na dito pala, alam mo yung gustong-gusto mo sa Korea, pero dito pala sa first time, dito pala ma-experience sa Hanfu. Kasi sa Korea, ano yan siya, Hanbok, 'di ba? So, Hanfu naman ang tawag dito sa China. Kaya so yun, nakakatuwa na ma-experience natin yung ibang culture na ayan, matry din nila yung national na ano nila, kasuotan. Ayan, so then the next day naman, so ayan, ito na yung pinakamagandang ano din ng view ng China. So itong tower na to. So the Oriental Tower, ito yung talagang parang masasabi mo na ito yung China. Okay? So pag Dubai, sinasabing Burj Al Khalifa. So ito naman yung Oriental Tower. So pag sinabing ganyan, yan yung China. Oh, so sobrang ganda. Alam mo yung dati, ang nakikita ko lang yan is yung isang circle lang, 'di ba? Kasi sa araw, yan lang talagang nakikita at pag hindi ka talaga lumalapit doon sa mismong tower. So, ayan, ang maganda yan kasi na-experience din namin yung cruise. So, alam mo yung talagang nakikita namin, mga kasamahan namin doon, mga foreigners. So, nagkagulo din pala sila sa ganyang, sa show. So, sobrang ganda kasi, alam mo yun, doon talaga parang ma-mesmerize ka talaga. Grabe, may ma-mesmerize. may ma-mesmerize ka talaga sa ganda ng nila, ang tawag nito, sa ganda ng buildings na alam mo yun, nagawa nila ng ganun. Alam mo yung may chance ka na makita mo yung kagandahan ng China, yung ganun. Kaya sabi ko, grabe talaga. Kaya maganda, alam mo yun, maganda na ikaw na rin, ma-experience mo rin to. Kasi alam, sino mag-aakala? Diba, sino mag-aakala na lang din naman ako before, nanonood lang ako, na-inspire lang din ako sa mga nag-share din ng kwento nila na nakapunta sila ng ganitong lugar. Pero imagine mo, isa na ako ngayon sa mga na-experience din. Tsaka hindi lang po yan. Alam kong marami pang susunod. Di ba? Yan yung aabangan natin. Okay, so the next day naman po, neto naman din po ang natin.
Okay, so ayan. So dito talaga sa Disneyland. Ay, grabe talagang, alam mo yun, parang babalik ka talaga sa pagkabata. Okay? Hindi naman sige pa sa pagiging pekus ha. So ayan, napunta kami doon sa sa Disneyland. Grabe, alam mo yung nandun din yung parade ng mga kung mahilig ka ng mga cartoons, kay sa Frozen, yung sino ba yan? Name it. So kung sino yung mga gusto mong makita doon, si Olaf, diba? Makikita mo doon na talagang sila yung so at saka lalo na yung fireworks, diba? So ang ganda. Yung alam mo yung nakakita ka ng fireworks na sa movie or sa TV, di ba na parang naano pa rin tayo, nagandahan, pero sobrang iba kapag ka nandun ka talaga mismo sa harap ng castle, tapos kakanta yung song, di ba? Grabe, kaya parang, yung parang ano mo yung feeling mo na parang nag-ano ka ba? Parang nag-teleport ka sa pagiging bata mo. Di ba? Diba? Ganun siya kaganda ang experience. Kaya sobrang talaga, parang hindi ko talaga mas maganda ma-experience mo rin yun kung gaano kaganda. Kasi syempre yung Disneyland ng etong Disneyland ng China, isa lang naman to sa pinakamalaking Disneyland ng buong Asia. So, ganun po siya kaganda. Kaya, alam ko kung alam ko kung nahirapan ka man ngayon, nahirapan ka kung paano gawin, ituloy mo lang yan. Kasi sa dulo ang reward. Hindi hindi na una, hindi na sa gitna, kung hindi nasa dulo ang reward. Kaya ganun lang din naman ang ginawa ko, nagtuloy-tuloy lang din. Sumunod, nakinig, yun lang din naman talaga. Tapos makinig lang tayo kasi kung ano yung ginagawa nila, ganun din naman ang gawin natin, di ba? So, ayan, the next naman po nito, ayan. Ayan, so ito nga pala, yung isang na-experience ko dito, isa sa mga rides, di ba? So, alam mo yung pinagpilahan ko to, ayan, kung makita mo, ayan, so kung makita mo siya, ayan, nakapila kami. So yan, dyan kami iikot sa, ayan. Sobrang bilis, pero alam mo yung ang pila, yung pila is ilang oras. Ilang oras kang pumila pero nung nakasakay ka na dito, nakasakay ka na dito sa ayan, dyan sa parang motorcycle, ayun mo yung parang sulit at na-experience mo na talaga. Grabe, sobrang sulit talaga. Sobrang sulit. Tingnan mo yung itsura ko dyan. Kasi parang alam mo yun, kung mahilig kang mag-rides, tapos ang bilis mong magpatakbo. Buti sana kung may no, yung may tunnel, parang roller coaster kasi yung dating nito eh. Kaya sobrang ang experience ko talaga na experience ko to na rides. Kasi syempre ito yung pinaka-trend na rides ngayon, 'di ba? Yung pinaka-trend ano, na ride sa Disneyland ng Shanghai. So tinry ko talaga yan, hindi ko talaga yan pinalagpas. Okay, so sobrang ganda, kaya maganda ma-experience mo din ang ganito. Ma-experience mo din siya kasi siyempre iba pa rin talaga na ikaw mismo na nandyan, 'di ba? Alam mo yung sobrang bayad talaga yung hirap na pinagdaanan mo, kung paano ka dyan, alam mo yung paano ka nagsipag, alam mo yung pag nandyan ka na talagang siguradong alam mo yung worth it talaga ang lahat. Okay? Worth it talaga ang lahat. Ayan, so yan naman po natin na experience. Ayan, so ito na yung last day namin, di ba? Imagine mo for isang linggo talaga kami doon na na-experience namin ang ganda ng China. Alam mo yung gusto mo talaga na, alam mo yung ang lamig, experience mo. Sobrang ang daming experience na nandun na, alam mo yung, hindi siya enough yung kwento lang. Hindi enough yung kwento lang. Kung hindi, maganda rin talaga na kayo din na-experience mo. Kasi ako rin, hindi ko rin naman to ini-expect.
Kasi ano lang naman ako before, paano ko ba naman to gagawin, di ba? Kasi syempre, ano din, ah, ano lang naman ako, ising mag-aakala na isang OFW, nahirapan sa ibang bansa, na alam mo yun, nagdududa, pero buti na lang. Buti na lang talaga na andito ako sa community natin, andito ako sa company natin, na ayan, ano pa rin talaga, talagang sabi ko, buti na lang talaga. Wala tayong may pang masabi kung hindi buti na lang. Kasi kung hindi ko to ginawa, anong meron ako? So malamang nandun pa rin ako sa sa ibang sa ibang bansa, 'di ba? Nahirapan pa rin, paulit-ulit pa rin, pero nung ginawa ko na tong na to, yung negosyo na to, nandyan, 'di ba? Nandyan pa rin. Nandito na ako ngayon sa nandito na ako sa may free time. Yan talaga ang pinaka nagustuhan ko din talaga dito kasi it's useless kung may free time tayo pero wala naman tayong pera. At mas useless din kung may pera tayo pero wala tayong time. 'Di ba? So ayan, so last slide na lang po. Ayan. Wait lang, may last slide pa po ako, te. Ayan. So, ito po yung gusto kong maiwan din talaga. May last slide pa po. Ayan, wait lang ha, medyo okay. So ayan, so yun yung last slide ko. So alam mo yung life is short, so enjoy as much as you can. You can. Ayun ba yun, kabisaya man. Ay. So, alam mo yung, itodo mo na talaga ngayon. Kung nandito ka na sa, natin, sa ating community, nandito ka na, itodo mo na. Eto na, tuloy-tuloy mo nang gawin. Kasi, syempre, sayang ang oras. Sayang ang oras mo. Kung meron ka pang ibang gagawin, dito na. So, parang, alam mo, kung napapansin nyo po, dyan sa picture ko, okay? So kung napapansin mo may mga leaves. Alam mo yung mga dahon na yan? Alam mo ba yung natatanggal yan at napapalitan po yan ng bago? So parang tayo, hindi naman po habang buhay yung lakas natin, di ba? Hindi tayo habang buhay dito sa mundo. Kaya habang may lakas ka pa, lalong-lalo na kung OFW ka, huwag mong sayangin ang oras mo dyan sa ibang bansa. Kasi deserve mo rin na maging masaya, deserve mo din na maging malaya, 'di ba? Deserve mo rin na magkaroon ka ng oras para sa sarili mo. Okay? So, ano 'yan, gawin mo 'to hindi para sa hindi para sa ibang tao kung hindi para sa sarili mo. Ayan, so, ayan, marami kang alam kong ikaw, kung isa kang OFW, marami kang rason bakit nandyan ka sa ibang bansa. Pero eto, wag mong kalimutan ang sarili mo. Okay, so yan, with that, thank you so much sa privilege na makapag-share ng journey ko dito. And yan, ibabalik ko na po sa ating host. Ayan. And one plant seeds. And one. Ayan, di ba? Thank you so much, Ate Teresa Malabad. Patype naman dyan. Congratulations, Coach Teresa. Ayan, patype naman dyan. Dali, kung na-inspire ka, di ba? Grabe yung, grabe yung emotion, di ba? Like, sabi niya nga sa kanyang last na slide, di ba? Enjoy your life, di ba? Enjoyin natin yung buhay natin. Tama po yun, di ba? Kung si Coach Teresa ay OFW at yun yung nasabi niya, pareho din po yung pakiramdam na na-feel ko nung wala yung ate ko. Kasi po, during that time, way back years ago, konting kwento lang, eh, ako po ay kapatid
ng OFW. Okay, yung ate ko po is OFW din po sa Singapore. I think doon din po nag-abroad si Coach Teresa, di ba? Pero same with Coach Teresa, nakita lang din po ito na opportunity na to habang nasa ibang bansa. At ngayon po, di ba, sobrang nakaka-inspire kasi na-enjoy na po nila ang na-enjoy na ni Coach Teresa yung oras na nandito, malapit sa pamilya niya, di ba? Nakakapag-travel, may oras sa sarili, sabi niya nga. At syempre, kumikita po, di ba? Kasi hindi naman po siya makakapag-travel kung hindi po siya kumita ng maganda. Okay? So, ayan, grabe. Thank you so much. And syempre, congratulations sa 41 na participants natin dito. And I'm sure it is more, marami pa pong papasok at marami pang ma-inspire, di ba? So kung si Coach Teresa ay OFW, ito naman na next sharer po natin, I think anak ng OFW. Kaya kung ikaw ay OFW at ikaw din ay anak ng OFW, I'm sure makaka-relate ka kung ano yung naging rason ng taong to, bakit niya talaga pinag-effortan, pinag-aralan at talagang sabihin na natin na nagsipag sa opportunity na to. Okay, so kung si Coach Teresa maganda, ito naman po ay pogi. Okay, pa-type naman dyan. Pogi, di ba? Kasi kung ikaw po ay single, wag ka po masyadong pakatitig. Baka ikaw ay mahulog sa tawag dito, sa kumunoy ng pag-ibig. Nako, alam mo na, di ba? Tumatawa si Caitlyn sa akin. Anyways, guys, I'm so very excited kasi itong taong to is yung taong nag-guide, isa sa mga taong nag-guide, bakit nakauwi for good si Coach Teresa bilang OFW. So, di ko na papatagalin pa. I'm sure ready na tong taong to. So, without further so much ado, bigyan po natin ng sobrang maraming virtual clap. Let's all welcome Mentor Owen Gakgakaw. M1 transform A1 with heart, integrity from start. A1 brings light, guides with A1 fulfills needs. A1 plants seeds. A1 breaks norms. A1 transforms A1 we trust, rise we must. A1 stays wise. A1 we rise. So this is just the beginning ng maraming magagandang success sa AIM-1. To God be the glory. Maraming salamat po. Ay, di ba, oh. Surprise! Ako pa din ang nakikita nyo. Siyempre, pag talagang special yung tao, binibitin. Tama ba? Kasi, I'm sure very excited na po kayo, pero may konting paghahanda pa yung next sharer po natin. Kasi, siyempre, mas gusto niya na handa talaga siya
Okay, so I'm sure, ito na, ready na yung second sharer po natin na sabi ko nga ay isang anak ng OFW and then talagang isa sa mga taong marami ng natulungan and ako po personally is talagang idol ko to. Okay? Kasi in terms of mindset, kung paano po siya magturo, talagang marami kang matututunan. Kaya kung ako sa'yo, makinig ka dito kasi I'm sure marami kang matututunan dito. So without further so much ado, let's all welcome. Bigyan na po natin ng sobrang daming virtual clap. Mentor, Jeremy Owen Gaklaka. Mentor Owen. Yon. What's up? What's up? Yan. Hello guys. So good evening dito sa Pinas. So kung may nanonood sa ibang parte ng bansa, good afternoon or good morning man sa'yo kasi we have business partners from US. Diba? So iba-ibang timeline. So nakaka-excite sa opportunity natin. Yun nga, lahat nag-upgrade, lahat high-tech na. Kung cellphone nag-upgrade, expect na lang pati business nag-upgrade. Ngayon, using our cellphone, buong mundo na yung kaya natin maging kliyente sa opportunity na to. Ayan. So anyway, ito yung nakaka-excite sa opportunity natin kasi hindi lang tayo maging successful, makatulong sa iba at the same time, we can enjoy our life. Kasi tama yung first sharer eh. Napakaikli ng buhay. Bakit ko po nasasabi? Ako ay 30 years old lang naman po. Kaya lang, nakaka-pressure. Kasi naisip ko, 10 years from now, 40 na. 10 years from now, 50 na. So sabi ko, ang bilis pala. Isang iglap lang. Parang kailan lang nag-aaral ako. And ngayon, di ba, 30 na, my goodness. Di ba? Kaya sa mga above 30 dyan na nakikinig, baka naman. Di ba? So, na-realize ko rin daan-daan na oras talaga ang pinaka, ano eh, pinaka currency ng buhay. Kumbaga, 'di ba? Yan talaga ang pinaka-gold natin sa mundong ito. Kaya the more ko naintindihan yung word na time is gold. 'Di ba? Elementary, high school, college, pinagtatawanan natin 'yan. Pero ngayon, grabe, 'di ba? So anyway, share lang ang konti kung ano nangyari. So pare-pareho kami nang i-share ha. Ready mo na lang yung tenga mo. Ang ganda ng China. Promise. Di ba? Bakit namin nasasabi yung ganun? Bakit kami were very excited? Bakit kami ganyan? Kasi nga, hindi namin expected na magkakaroon kami ng chance na ma-enjoy yung life, makapaglibot sa abroad. Di ba? Kasi, alam niyo na, di ba, akala namin magtatrabaho, magtitipid, mag-iipon, papatay ng bahay, family. Akala namin yun ang magiging life namin eh. Pero sa ganitong opportunity, di ba, sobrang ganda kasi there's more. Di ba? Ayan. So, ano lang po ako, mag-share ng screen. Ayan. Boom. So, sino ba daw nagsasalita sa inyo? Ayan. So, this is my background. Okay, I'm a former medrep by profession. Dati po akong empleyado. Bago mapunta sa ganitong opportunity, nagkaroon po ng achievements. Hindi ko na po isa-isahin yan. Okay? Ayan. So, yan po yung background ko dati. Imagine, dating anak, hindi naman, grabe dating anak, tinakwil. Di ba? Dating empleyado, anak ng OFW. So imagine, 29 years yung mother ko sa abroad. 1 year old pala ako, iniwan na ako. So nakita ko pag uwi niya, parang walang nangyari. So na-sacrifice yung bonding moments naming dalawa kasi hindi naman maibabalik yung time na kaya niya akong kargahin. 'Di ba? So again, time is gold eh. 'Di ba? So yan yung background ko dati. Balik tayo sa slides. Yan yung background ko dati bago mapunta sa ganitong opportunity. I'm a former employee na nangangarap lang po makaipon. Kaya lang sobrang hirap kasi kinsenas katapusan ng sahod at may tinutulungan ka pa po ng magulang. Okay, so doon ko nakita na kung dito ako mag-stay sa ganitong opportunity, magtatrabaho, alam niyo na, maubos yung oras natin. So, nag-isip din po ako maging OFW, kaya lang sa nakita ko sa result sa mother ko, sabi ko gusto ko kung ako magkakaroon ng family, hindi ko iiwan. 'Di ba? Hindi ko iiwan yung magiging anak ko sa ganitong opportunity. Kasi ang ending kasi okay kami ni mother pero hindi kami naging close masyado kasi lumaki ako sa lola and lola eh. 'Di ba? So, alam niyo na kung sa di ba, sino nagpalaki nandun yung puso ng bata. So, sometimes nag-open up yung mother ko na naiinggit siya kasi nga iba yung bonding namin ni lola. 'Di ba? Iba yung bonding. So wala eh, wala akong ma-explain kasi that is emotion. 'Di ba? Hindi natin kayang pikein yung pagmamahal. Na-attach doon eh, pero okay kami ni mother. Pero yun nga, nakita ko sa kanya yung regrets. 'Di ba? Na imagine ilang birthday wala siya, 'di ba? Ilang awards sa school wala siya. Kaya hindi ako nagtuloy sa pagiging OFW kasi nga parang ayoko ulit. Hindi naman siya mistake kasi alam ko ginawa yun ni mother para sa amin, sa akin. Kaya lang sabi ko kung makakahanap ako ng ibang opportunity, nakikita
tapos magkakaroon ng oras, yun yung gagawin ko. Until such time, kakascroll ko sa Facebook, napanood ko yung mga ganito, paano ba yan? 'Di ba? Yun ang unang ginawa ko, nag-inquire lang din. So dati akong empleyado, sinubukan ko yung ganitong opportunity, and right now, grabe po yung nangyari sa life ko. Kasi imagine, nung nag-aaral ako dati, hindi ako makasama sa mga field trip kasi walang pangbayad. 'Di ba? Walang pambayad. 'Di ba? So yun yung nangyari. 'Di ba? So nakaka-excite sa ganitong opportunity, dating empleyado, kumita ng maganda, may oras sa sarili at sa pamilya, plus nakapag-travel na po tayo abroad. So hindi lang po China, nakapag-Hong Kong na rin po tayo. So yan yung nakaka-excite, oh. Nakapag-Hong Kong na rin po tayo, nakapunta na rin ng Macau. Diba, grabe. So hindi ko ma-imagine na ma-achieve ko yung ganong result. So nakaka-excite. Ayan, food trip, syempre food trip is life. Di lang po halata sa itsura ko, halata ba? Pero patay ko. Pag pupunta ko sa abroad, excited ako. Sabi ko, ano kayong mga delicacy dito? Ano kayong mga nila, specialty dito na pagkain? Sabi ko, kahit hindi mo ko picturean, basta kain tayo. Di ba? Kaya kung maging kaibigan mo ako, cheap lang po ang kaibigan. Bigyan niyo lang ako pagkain. Di ba? Loyal na po. Di ba? So, yan. Nandiyan tayo sa Macau, pero ang pinagmamalaki ko, yung China. Bakit ko pinagmamalaki? Kasi po, sa ginagawang opportunity, nung nagsisimula ako, nagtatanong ako, may maniniwala ba sa akin, may sasali? So hanggang such time na sabi ko, Lord, kung may magtitiwala at sasali sa akin, hindi ko po talaga papabayaan, susuportahan. So nakaka-excite sa ganitong opportunity. Bakit? Nung pumunta ako ng China, hindi lang po ako, pati yung mga tao na nagtiwala sa akin, kasama ko. Okay, yun yung nakaka-excite sa ganitong opportunity. So, ikaw, kung in-invite ka man ng mentor mo na manood dito sa ganitong opportunity, magtiwala ka lang kasi ganun kami lahat na nagsimula. Okay, nanonood, nag-a-attend ng event, hanggang sa ngayon, kami na yung nag-share. So it's a process. Wala tayong kailangan na laktawan sa proseso na yan. Alam ko minsan nakakainip, Zoom na naman, meeting na naman, pero kailangan mo lang talaga sumabay. Kasi next time, pag may result ka na at hindi ka nakaka-attend sa ganito, hindi mo alam kung anong sasabihin. Di ba? So iba pa rin, nakikita mo kami as your future, as your example. Para pag dumating ka na sa sitwasyon na yan, alam mo na kung anong gagawin. So nakaka-decide, bakit? Pumunta kami sa China, hindi lang ako, yung 2 tao na nagtiwala sa akin. Ayan, may konting pinamili din. Actually, wala po akong planong bumili. Kaya lang, hinawakan ko po yung isang ano doon, pagkain. Ang ending, again, patay ko. Di ba? Hinawakan ko po yung pagkain doon. Ang ending, sa China pala, bihira yung nakakaintindi ng English. Di ba? So nung hinawakan ko yung pagkain, akala nila, yun yung trip ko. Bibilin ko. So ayun, pasok ng pasok sa cellophane. Sabi ko, stop, no more. Don't do it. Sumasabi na ako. Sabi ko, walang dumadala. Paano ba ito patigilin? Di ba? Hanggang sa, hindi na ako nagsasalita, gumagano na lang ako. Di ba? So ang ending, dahil nga, nandun na sa supot, wala na eh. Parang napasubo na rin eh. So, binigay sa akin, tinimbang, binigay sa akin. Sabi ko, buti na lang, may dala akong budget. So, yun, bayad naman. Anyway, hindi ako nagsisisi kasi nung tinikman ko sa hotel, sobrang sarap naman. Sabi ko, dapat pala dinamihan ko pa. So, lahat ng bagay nangyari, may purpose talaga kahit aksidente. Di ba? So, kaya kung naalok ka man na hindi sinasadya, may purpose lahat yan. At malay mo next time, kasama ka na namin dyan sa travel namin. So, nakaka-excite yung buhay pag ganyan na hindi planado. 'Di ba? So 'yun, kasama namin na kumain, food trip, 'di ba? Namili-mili ng kung ano. Actually sa China, maraming signage pero ang naintindihan ko lang yung KFC. Sabi ko, ito lang nababasa ko dito 'Di ba? Kaya lang may KFC sa Pinas. So, sabi ko, hindi na ako diyan, 'di ba? So, yung nakaka-excite sa first day namin diyan. Tapos pumunta din kami sa world's biggest Starbucks na sa China pala. So nakaka-excite kasi sa loob ng Starbucks building na 'yon, imagine, tatlo yung parang bar area na pwede ka mag-order. So sobrang laki talaga. Tapos sa gilid ng Starbucks na yun, may milling ng kape. So doon pinapakita kung paano ginagrind at pinoprocess yung iniinom mong kape. Sobrang ganda. 'Di ba? Tapos pag uupo ka doon, may kape ka, may empleyado doon na mag-explain sa'yo kung ano yung 3 kinds of coffee, ano to, may alkaline, kahit acidic ka, pwede kang magkape. So ganda, ang ganda. 'Di ba? Yun naka-excite. Tapos, yun nga, ending, nagliwaliw, syempre, posing-posing tayo konti. 'Di ba? May mapapansin kayo sa mga posing ko, parang nawawalang bata. Hayaan nyo na, at least sa China.
Di ba? Parang nawawala. Eh, sabi ko, ito ba uso? Sabi ko, ba't bawal humarap sa camera? Para daw aesthetic. Sabi ko, parang nawawalang bata eh. Di ba? Sige na lang. Sunod-sunod lang tayo. Yan. May picture tayo dyan. Tapos, imagine, dati nagkakape lang tayo ng coffee stick, 3-in-1. Di ko akalain sa China na tayo magkakape, mag-chill. Di ba? Bakit kailangan mong magkape? Wala kang choice. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Ako wala yung kape. Ito nakakatawa, pag bumili ka, yung kape na yan, di mo inumin. Alam mo kung bakit? Kasi para hawakan mo lang sa kamay mo. Kasi maninigas na doon kamay mo. Yung lamig doon nanunuot. Partida, 7 degrees Celsius pa lang. So pag nag-drop yun to zero, nagiging freezing point. Nag-ice na po. So 7 guhit na lang bago mag-ice. Ganon kalamig. Kaya pag bumili ka ng kape, in just a matter of 1 minute, baka sabihin nyo, dito to, promise, kaya kailangan kayo sumama, lalamig agad. Kaya nagtaka ako doon pag kumakain kami, palaging may siniserve sa amin na hot water, hindi warm. Hot talaga, umuusok. Kaya pala, pag pour mo sa baso, after few minutes, 1 to 2 minutes, lumalamig. Sobrang lamig ng temperature doon. So yung kape na yan, di ba, inom konti, tapos ayoko maubos agad kasi para mainit lang sa kamay. Promise, nanginginig na. May nagpapapicture nga sa akin, di ko na mapindot kasi gumagano na kamay ko. Sabi ko, ano ba yan, di ba? Sorry. Sabi ko, sorry, di ko mapindot. Di ba? Sabi niya, okay na, napicturean mo na, nangangawit na bibig ko eh. Sabi ko, di ko na mapindot, di ko na maramdaman, promise. Di ba? Pero nakaka-enjoy yung lamig na yon na parang yung mayakap. Hindi kayang gayahin kahit gaano kalakas yung aircon. Di ba? Kaya nga next time kasama ka dapat ha. Yun nakaka-excite sa opportunity natin. Di ba? Tapos day 2, nakaka-excite. Ayan, kasama ko na naman sila. Ayan, napakayabang po. Bili ng bili. Ayan. So ako naman po, ang inaabangan ko, saan yung kainan. Di ba? Sabi ko, di ako mabusog niyan. Di ba? Nasa Silk Factory kami. Yan, nabibinata. Sensya nyo na. Yan, nasa Silk Factory kami. So, yun yung ano taga factory ng silk na pinapakita from cocoon kasi in-harvest nila yun, 'di ba? Until such time nagiging silk product. At yung silk product na yan may healing capability pala. Ang mga Chinese kasi may natural healing etc. 'Di ba? Mga herbal etc. Napakaganda kasi dinidemo talaga nila. Hindi sa ikikwento lang eh. Papatunayan talaga nila sa iyo kaya ang galing. Kaya ang ending mga kasama ko napabili kaya lang sabi ko walang pagkain. Alam mo naman, food trip ang gusto ko. So yan, bumili-bili sila, nakaka-excite. Imagine mo naman, no? Dati, itong OFW nga, focus siya magpadala buwan-buwan sa family niya. Ngayon, may oras na para mag-enjoy, plus, nalilibre niya pa yung sarili niya sa ganitong opportunity. Tapos, syempre, after niyan, posing-posing konti, sabi ko na nga ba sa inyo, parang nawawala, di ba? Yan, nakalingon kung saan-saan eh. Di ba? Ayan. Tapos, ayan, dito pa. Wala, parang nawawala na talaga kasi nasa kalsada lang. So bottom line, nakaka-enjoy po yung street na yan kasi yung street na yan is a delicacy street. Parang dyan dinadrop yung mga tourist para mag-shopping na naman ng mga souvenirs na authentic galing sa China. Gawang Chinese. Okay, so mga dessert, yun, di ba? Tapos mga bars, barrels, etc. So lahat na street na yan, kompleto. Okay, so enjoy mo talaga. Ma-enjoy. Hindi po kaya mabigyan ng hustisya sa picture lang eh. Kung pwede lang po, yung mata ko hiramin nyo para lang makita nyo yung nakita ko sa China. Sobrang ganda. Okay? So, syempre, the following day, anong nakaka-excite naman? Food trip? Wala. Sila picture-picture. Ako, sabi ko, saan kaya ang kainan? Ayan. So, ayan, food trip talaga. Naghanap talaga ako. Wala. Sabi ko, mawawala ako, pero hanap akong pagkain. Di ba? Ako, di ba, pansin mo, selfie na lang ako. Bakit? Wala na akong kasama dyan. Yung ibang kasama ko, nasa picture-picture sila. Ako, hindi, food trip. Sabi ko, hindi ako papayag, pumunta ako sa China na hindi makapag-try. Di ba, ng mga, kung ano-anong pwede nilang i-offer. So, yan, nakahanap ako ng lane nila na sa kabila, puro apparels, puro mga original yung binibenta. Tapos, sa kabila naman, is enjoyment street nila. May mga stalls, pagkain. So, yun. Wala na akong mabasa. 'Di ba? Ang ginagawa ko para makapag-order, pinipicturean ko yung pagkain tapos tinuturo ko. 'Di ba? Sabi ko this one. 'Di ba? Yun na lang. 'Di ba? Yung hindi marunong mag-English eh. 'Di ba? Yun nakaka-excite. Na dati, imagine dati nagpo-food trip ako after ng work ko, isaw, street food, 'di ba? Saw. Tapos di ko akalain dahil sa ganitong opportunity, sa China na pala ako magpo-food trip, 'di ba? So, tawag doon level up.
'di ba? So, mangyayari din 'yan sa inyo. Okay? Ayan, tapos next slide, syempre food trip. Syempre aura-aura, picture saglit, nakikita nyo naman, parang nawawala na naman, 'di ba? Pero nasa ano tayo? Ito, daytime. Daytime sa parang ang area nila parang BUND, 'di ba? So, nandyan. So, daytime picture, dagat yan, nahati ang Old Shanghai and New Shanghai. So, ito, syempre, yung pinaka-famous tower nila, New Shanghai yan. So, napakalaki ng China, napakaganda, napakalinis. Diba? Tapos sa gabi, ayan, so napakaganda ng lights. Kasi magkukrus kayo niyan. Kaya tubig yung nasa likod ko, nasa cruise ship kami niyan. Magkukrus kayo for 1 hour, tapos ililibot kayo. Ipapakita sa inyo yung Old Shanghai and New Shanghai. Tapos yung mga buildings nila doon, may mga lights, may mga show. So nakaka-amaze, nakaka-amaze. Marami din kaming foreigner na kasabayan, 'di ba? Yeah, so sobrang ganda ng China. Grabe. Minsan nga nakaka-insecure. Sabi ko, Pilipinas, pag okay, wag na. Okay, haba kwentuhan, 'di ba? Sabi ko, kayang gayahin pa ng Pilipinas eh. 'Di ba? Sobrang ganda, sobrang ganda. Okay? And next slide, syempre, pinaka-highlights. Pumunta naman kami ng Disneyland Shanghai. Doon na naman po ako nawala. Okay, yan. 'Di ba? Hanap. Yan. Nasa Shanghai naman tayo. 'Di ba? Sa Disneyland. So nakaka-excite. Nung unang experience ko sa Disneyland is Hong Kong, tapos dito naman China. Ayan. Yan po yung nakaka-excite kasi ang Disneyland China pala, one of the biggest Disneyland, 'di ba, na meron sa buong mundo. Ayan. So pagpasok, sobrang ganda. Hindi ko na po ma-explain lahat talaga. Yan yung Disney Castle sa umaga. Tapos libot. Diyos ko, nangalahati lang po ng libot. Imagine, papasok kami, mga 12 kami pumasok, natapos kami mga 9 o'clock, ilang hours kami doon, kalahati pa lang po yung nalibot ko sa Disneyland na yun. Di ba? Marami pa po silang kayang i-offer doon. Kaya lang, sobrang lawak, sobrang laki. Tapos dito, picture contest. Sobrang ganda pala pag nagwi-winter kasi parang nagmi-mix yung nighttime at saka time. Diba? So nagmi-mix diyan hapon eh. So nagmi-mix na sila. Sobrang ganda, 'di ba? Napakaganda ng view na 'yan. Tapos nung nakasandal ako diyan, nakatingin doon, isa lang nasa utak ko, sa buti na lang. Buti na lang. Never ko in-expect na mapupunta ako sa ganitong lugar. Wala, hindi ko hindi ko rin in-expect na mangyayari to, 'di ba? So grabe, 'di ba? Sabi pa nga, 'di ba, the Lord is not on a budget. Nasa paniniwala. Ako, pinagtiwalaan ko lang talaga yung opportunity, sinubukan. And right now, grabe yung nangyari sa akin na experience. Ito po yung experience na hindi ko po ipagpapalit na kung ilang beses po ko ipapanganak, bigyan ng chance, gagawin at gagawin ko po ito ng opportunity dahil sa mga experiences ko dito. Okay, so yan, nighttime, sobrang ganda. Tapos nagpatugtog na ng Disney theme song. Yan, so fireworks, hindi pinipid. Sobra, as in sobra. Pasensyaan nyo na kasi hindi namin ma-explain lang todo sa picture lang. Iba yung ganda niya talaga sa personal. Okay, so hoping na kung sino man yung nakaka-attend dito, gaya mo rin yung dati. Huwag mo isiping imposible. Okay, pare-pareho naman tayo tao. Okay, nasa pangarap lang yan at paniniwala. So pag naniwala ka, mangyayari. Imagine dati lang po ako empleyado, okay na nangangarap lang po na makaipon ng konti. Pero dahil sa opportunity natin, hindi lang konti yung nakuha talaga. 'Di ba? Binigay ni Lord sobra. 'Di ba? Sobra. 'Di ba? Ito yung mga bagay na hindi ko grabe, hindi ko ma-imagine. Kasi dami sa family ko nagwo-work, 'di ba? Nakita ko sila tumanda na lang sa pagtatrabaho, nag-retired sa Pilipinas pa rin. Ultimo makapag-visit sa Cebu and Manila, ayaw kasi palaging tipid. So doon ko nakita na ang pera, 'di ba? Palaging meron 'yan. 'Di ba? Palaging meron 'yan. Pero yung oras, 'di ba? Tapos sabi ko, napakaikli ng buhay para lang mabuhay sa isang lugar. So, 'di ba? Kailangan mo lumabas at ma-enjoy rin, enjoy yung life mo. Okay? And syempre, last slide na lang. Okay? Masasabi ko lang sa inyo, everything is possible if you are willing to try. So lahat po posible. Kailangan mo lang subukan. Kasi kung imposible, ba't nandito kami? Ba't may nakagawa? 'Di ba? Ang imposible po, walang may nakagawa. Pero pag nandito kami, may napapanood ka, may nag-testimony, ibig sabihin, totoo siya. Kailangan mo lang subukan.
At kailangan mo makinig sa mga taong nakagawa. Kasi kung gagawin mo to, at makikinig ka sa kung ano-anong opinion, tandaan mo kung kanino ka nakikinig, yun ang buhay mo. So kung makikinig ka sa mga successful, yun yung tinuro din sa akin dati nang bago ako eh. Normal naman may duda. Okay? Kaya kaya sabi nila, makinig ka lang sa mga taong nakagawa para ituro sa iyo kung paano. Sabi ko tama eh. Hindi ka naman pwede turuan na maging dentista ng tubero. Tama. Sabi ko tama eh. Common sense lang naman ako eh. So yun, nakinig ako sa mga nakagawa, inaral, ginawa yung best, hindi sumuko. And ngayon, ako naman yung nagsasalita sa Zoom. So hoping next time, kayo naman, if you are willing to try. Ang pag-try po, hindi isang beses araw-araw yan. Kahit may ginagawa ka na, nandyan ka na, you need to try. Every day. Okay, every day yung pagtatry. Hindi siya pwede na isang beses lang. Okay? Hindi pwede na magaling ka lang sa umpisa. Tandaan mo, ang reward nasa dulo. Wala sa unahan, wala sa gitna, nasa dulo po yan. Okay? So you need to continue. Pag hindi mo pa nakukuha yung reward, hindi mo pa dulo eh. So huwag ka titigil. Ituloy mo lang. Yun ang sikreto. Try every day. Try to continue every day. Gigising ka, hindi madali. Wala sa mood. Di ba? May mga happenings, may mga situation. So, pero you need to try every day. Try na ayusin yung sarili mo at the same time, ilabas yung best mo sa ganitong opportunity. So picture ko po yan, kasama yung lola ko, siya po yung nagpalaki sa akin. Okay, so ginagawa ko rin po ito para sa kanya. Nagkataon lang na dadamay ako sa resort sa ganitong opportunity na kapag-travel. So ang sad lang para sa akin, nakakalungkot lang kasi may lola is, 83 years old na hindi ko na kahit may pera nakaipon, hindi ko na siya pwede masama sa abroad kasi nga may risk na yung health niya. Kaya para sa mga naka-attend dito na bata pa yung magulang mo, please lang, wag mo to gagawin ng ikaw lang. Gawin mo to para sa parents mo. Okay? So pagigising ka, tignan mo rin yung parents mo. Wag yung aalis ka lang na parang nandyan lang naman sila palagi. Ang oras palaging ano yan, umaandar. Kaya treasure every time kasi kung pwede ko lang ibigay lahat ng kinita ko, magkaroon lang ng mas bata na edad yung lola ko, ibibigay ko lahat eh. 'Di ba? So, yun lang yung regret ko yung oras na hindi ako sumubok agad. 'Di ba? Kaya ikaw na nakikinig right now, you need to try. Mas may madadagdag sa pagtatry mo kaysa sa hindi. Pag hindi ka mag-try, oo, walang nawala. Wala ding madadagdag, walang mababago. Pero pag mag-try ka, at least there's a chance. There's a chance. At yung chance na yan pwede maging change. Okay? So, welcome sa Team in Advance ha. Sa mga naka-attend dito na follow-up pa lang or di ba pasimula pa lang. So congratulations. Ako, I'm very proud of you. Congrats sa pagbibigay mo ng oras. Next time kasama ka na rin namin dito sa magsasalita sa ano natin. Okay? So yun lang. Hoping na inspire kayo sa kwento. 'Di ba? Hoping na excite din kayo. So next year abangan nyo, mas marami tayong travel, mas magandang mga lugar and hoping makasama kayo. Okay? So ibabalik ko na sa ating pinaka-poging host. Ayan. Ayan, hello, hello, di ba? So, grabe naman talaga, tama nga naman talaga si Mentor Owen, di ba? Makinig sa nakagawa na. At habang may nakakagawa, ibig sabihin may susunod. Ang tanong, sino na ba ang susunod? Pa-type naman dyan ng ako kung feeling mo at gusto mo. Ikaw na din naman yung susunod na mag-share at makapag-travel, di ba? Sa goal na gusto mo, di ba? Kung di ka pa nakakapag-travel sa bayan mo, kahit doon na muna, di ba? Kung gusto mo naman out of the province, pwede naman, di ba? So kung ikaw ay matagal-tagal na, pwede naman international naman yung puntahan natin, di ba? Sige, type mo dyan, ako, di ba? So, grabe, sobrang daming learnings, di ba? Sabi nga, kung di mo pa nakukuha yung ano mo, yung pinapangarap mo na resulta, ibig sabihin hindi mo pa siya dulo. Di ba? Kaya wag ka lang sumuko, makinig ka lang, gawin mo lang to, keep on attending training, totoo po talaga yun. Di ba? Kaya sa mga nandito ngayon, di ba, sa 42 and counting na participants natin, congratulations kasi binigyan mo to talaga ng oras kasi habang tumatagal, habang pinapakinggan mo to, habang nai-inspire ka, talagang mas gumagaling at mas lumalalim yung commitment mo dito sa business natin. And di ba? Mas marami kang
kwento na napapakinggan, very possible naman pala talaga, di ba? Kaya kung ikaw ay empleyado, di ba? Type mo nga dyan, ano yung trabaho mo? Kung ikaw ay nagtatrabaho kasi kung kaya ng isang dating medrep, kayang-kaya din naman ng natin lahat. Tama ba? Kasi wala naman itong pinipiling opportunity na ito. Kaya, di ko napapatagalin, yung next na sharer po natin is isa din namang empleyado din. Okay? A government employee, nangarap lang din, pero ito, inspiring yung kwento nito kasi nung napakinggan ko to, parang nagbebenta-benta na talaga to habang nag-aaral siya. So, very inspiring. Kaya kung ikaw ay kabataan na medyo hirap sa buhay, nagbebenta-benta ka ngayon, nagpa-part-time ka dito ngayon, or ikaw ay nagtatrabaho, pero rumarakit ka pa din, I'm sure makaka-relate ka dito sa next na share po natin kasi from rakiterang estudyante, nagsikap, naging government employee, nakita tong opportunity at sobrang dami po talagang pagbabago. Kahit ako po talaga in-amaze dito kung gaano po talaga nag-transform itong mentor or next trader po natin. So, without further so much ado, let's all welcome ang isa, 'di ba, sa maganda, 'di ba, at magaling na part ng ating community. Let's all welcome mentor si Lina Paharan. It fulfills the needs, and what it plants to see. Thank you so much. Hello, hello everyone. Thank you so much sa napakapugi naman nating host. Kay Sir Ardon, talaga namang bagay na bagay ang braces. I love it. Perfect. So congratulations and happy level up. Okay, so by the way, I'm Selena Pares. Isa pa ako sa nakasama sa Shanghai, China. Hello po sa mga kababayan po natin, sa lahat ng OFW po right now na nandito po sa ating Zoom event. Ayan, hello kay Abigail. Magandang gabi sa inyo ni Christian. Hello po sa mga nandito na nakakapanood ng video na to. And syempre, let me share my screen. Magpapakilala muna ako sa inyo. Yan. So, by the way, I'm Selena Pahares. Yes, dati po akong empleyado po. Okay, isa po akong government employee before and syempre working student. At isa din po ako sa natulungan ng community natin. Ayan. So sa mga hindi nakakaalam, so ito nga po ako before. Okay, nakikita niyo na po ba yung aking slides, yung aking screen? Type naman po ng number one kung nakikita ko yung aking screen para naman ay makita ko po kung sino po yung nakikipag-interact sa akin dito sa comment section. Okay, so yan, yes, okay, working student pa ako before and I'm so happy and grateful kasi buti na lang dahil sa opportunity na to, nakilala ko tong community natin. Okay, dati pa ako nagtatrabaho and syempre nag-go-online business ako before. And syempre, bilang isang breadwinner, hindi sapat yung kinikita mo. Kumbaga, yung sahod mo, ganun pa rin. Kahit i-divide mo pa yan into, hindi ka talaga makaipon at wala kang chance na makapag-travel. So, yun, ang maiipon mo lang, stress at pagod, resibo. So, buti na lang nakita ko tong opportunity na to. And syempre, ito naman yung nangyari sa akin. Ayan, kumita po ako ng 6 figures. Okay, nag-earn po ako 120,000. Ayan, actually, six-figure earner po tayo. And sobrang thankful kasi hindi lang po isang beses, hindi dalawang beses, maraming beses na po. And syempre, isa din po yan siya, ginugol natin ulit. 'Di ba? So, nakakatuwa lang kasi dito sa business natin, dito sa opportunity na to, hindi siya imposible. Lahat ng imposible sa'yo dito, posible. Okay? Kung dati kang nawawala ng pag-asa, ito na yung opportunity mo, magkakaroon ka ng hope dito. Kung dati walang nangyayari sa'yo, sawa ka sa paulit-ulit, pasok trabaho, pasok uwi, bahay, pasok ulit. So doon lang umiikot yung buhay natin, 'di ba? So huwag kang mag-alala dito sa opportunity na to, may magbabago sa'yo. Kaya ngayon pa lang, pasalamatan mo na yung taong nagdala sa'yo dito kasi bakit? Hindi po aksidente na nandito ka. Okay? May purpose yan kung bakit ka nandito. Okay, baka siya na siguro yung angel mo para mas matulungan ka umangat dito. Alright? So, yan, I'm thankful din po kasi
yung dating nangangarap na makapag-travel dito tinupad sa business natin. Okay, tinupad po na makapag-travel, nakapunta po ako ng Baguio, Coron, Palawan, di ba? So marami na po ako napuntahan. Okay, so nakakatuwa lang kasi dahil dito sa business, nangyayari po siya isa-isa. Okay, and syempre, hindi lang po ako, hindi ko po first time nakapag-travel sa international. Nakakatuwa lang kasi nakapunta na din po tayo yes, sa Disneyland po sa Hong Kong. Yan po yung first time ko na Disneyland. Sa Hong Kong, nakapunta tayo sa Macau. Marami pa actually na napunta namin. And sobrang happy ko kasi dahil dito sa community natin, hindi ka dito magta-travel na ikaw lahat ang gagastos. Dito, lahat ng effort mo, lahat ng pagod mo, worth it lahat yan. Dito sa company natin, libre ang travel. Kaya kung sa trabaho mo, na nagtatrabaho ka, sobrang sipag mo, grabe yung pagod at puyat, sacrifice mo, 'di ba? Yung loneliness mo, yung homesick mo sa family mo, nako, dito sa opportunity na to, ito na yung sagot. And nakakatuwa lang kasi dito sa opportunity na to, lahat ng gusto mong mangyari na magaganda, mangyayari siya dito. Believe me, kasi nangyayari na po sa amin. Marami na po kaming mga natutulungan na mga OFW, mga estudyante lang before, empleyado ngayon, nagkakaroon na ng paunti-unti na pagbabago sa buhay nila. Hindi lang sila basta kumikita. Okay, hindi lang sila kumikita na syempre ang goal naman natin pag first timer ka, kumita lang, 'di ba? Ang mindset mo sa una nung bago ka maimbita, okay na yun, kumita ako extra income. Pero dito, more than that, ang kikitain mo. Hindi lang income ang ibibigay sa'yo. Okay? Hindi lang income ang ibibigay sa'yo. Pati ugali mo magbabago habang kumikita ka. 'Di ba? So yun yung nakakatawa dito kasi bakit yung mindset mo nag-iiba. 'Di ba? Yung mindset mo, yung dating mindset mo na hindi ka ganun ka marunong sa business at hindi ka mahiyain ka nung nagsisimula dito sa business, lahat ng hiya mo mawawala yan. Baka sumubra pa yung hiya mo. Di ba, Char? So, yun yung nakakatuwa sa business kasi bakit tinuturuan ka na maging confidence. Okay, na mas lalong lumakas yung loob mo. Di ba? Kaya dito, actually, nung nag-start ako sa business, mahiyain po talaga ako. Hindi po ako basta-basta nakikipag-usap sa tao. Kasi bakit? Feeling ko, pag may taong kakausap sa akin, para agad may ano, ibang, ay, parang something like, syempre, pag tayo ay may na-experience na parang feeling mo, iti-take advantage ka. 'Di ba? So, parang nahihiya ako na makikipag-usap sa tao and at the same time, di ako basta-basta that time nakakausap, na-approach. Bakit? Negative ako nung na-invite ako dito sa business. Oo. Maldita ko na-invite ako kasi nung unang tao na nag-invite sa akin noon, nung naaalala ko, talagang ano talaga sobrang negative kasi mali yung pagka-invite sa akin noon eh. Pagkain eh, no? Pero buti na lang, no? Buti na lang talaga. Ah, although niyaya ko, tara may kainan ganyan, tapos wala pala, yung pala yung orientation. Di ba? So, buti na lang din talaga, no? Ano siya, blessing in disguise kasi dahil doon, sa way niya, nagbago yung buhay ko. Di ba? Dahil doon sa paraan niya sa pag-imbita sa akin, ito yung nangyari sa akin. Kaya salamat, pasalamatan mo yung taong nagdala sa'yo. Di ba? Kasi bakit? May purpose yan kung bakit nandito ka sa loob ng Zoom na to. And hindi lang yan, syempre, sobrang happy ko kasi siyempre, nadagdagan na naman ang tatak ng passport ko dahil nakapunta ako sa Shanghai, China, isa po ako sa nakasama. 'Di ba? Actually, grabe, sa sobrang daming pictures diyan, hindi ko na lahat mailagay. Kaya yung mga siguro may mga anggulo na maganda yan. Siguro yan na yun, yung talagang nilagay ko, no? Sobrang ano, yun yung mga napunta namin. Sobrang thankful kasi ay, dati akala ko maganda na yung Pinas eh. Grabe talaga, ito yung mas maganda pa. Kumbaga sa 10 out of 10 ako, more than that, 100, okay, 101% yung i-rate ko talaga doon. Sobrang linis, ang disiplinado ng mga tao doon. Sobrang ano talaga, no? Ang ganda ng ano nila, ang ganda, nakaka-inspire, no? Nakaka-inspire. Talagang masasabi mo, wala pa sa kaling ng ating bansa. 'Di ba? So, grabe. Sana no, magkaroon din sila ng travel no para ma-inspire din sila sa ibang bansa at gawin din nila sa bansa natin, no. Kaya sobrang ano, sobrang thankful kasi bakit itong travel na to, hindi lang siya basta pahinga.
Okay, hindi lang siya pupunta ka sa abroad para mamahinga, mag-travel. Ang ganda ng naging ano ko dito, ang ganda ng mga realization ko dito sa travel. Ang dami mong matututunan talaga. Okay, iba't ibang emosyon ang mararanasan mo diyan. Talagang masaya, nandun na lahat, realization mo, buti na lang sumama ako. Di ba? And syempre, ano lang, talagang in-enjoy ko yung travel na yan, sabi ko pinaghirapan ko to, kailangan ko dito i-enjoy yung moment, 'di ba? Kailangan mo maging ano, talagang i-enjoy mo yung bawat anggulo diyan, 'di ba? So, ang ganda lang kasi bakit? Ano, dami kong nakilala doon. And syempre, ang goal ko din, pag community ang sasamahan mo, matuto kang makipagkaibigan. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Kailangan mo makipagkaibigan talaga kasi build connection sa community. Bakit? Doon ka kukuha ng mga bagong learnings. Yung alam mo, alam nila, makukuha mo yung idea nila, yung strength nila, pwede mong matutunan. Kaya ang galing lang kasi ang daming pwedeng i-maximize. Nagkaroon ako ng mga iba't ibang friends sa iba't ibang community. And ang dami kong nakilala, ang dami kong natutunan sa kanila. And syempre, na-maximize ko din. Okay? Na-maximize ko din talaga. And syempre, ang goal natin, makapag-travel. Pero syempre, hindi tayo papayag na hindi natin ma-maximize yung travel. Para, kumbaga, itong travel na to, hindi lang siya basta travel na banging ano ka lang, chill-chill. Ang maganda dito kasi part siya ng business mo. Okay? Part siya ng investment mo. Kumbaga, ito actually, dito pa lang sa China, sa travel na to, ako I'm so happy and grateful kasi bakit? Dahil sa may mga nai-inspire ako, o mayroon na din tayong napajoy na tao na mga nagtiwala din sa atin dahil dito sa travel namin. And I'm so happy, buti na lang, di ba? O di ba yung ano natin, bawi yung nagastos. Kasi bakit? Back to business ulit, di ba? Galing, no? Kaya yun yung maganda, wag mong isipin na sayang oras, sayang pera. Ang pera kayang kitain, pero ang oras hindi mo kahit kailan maibabalik. Yan yung tatandaan mo. Ang pera kayang kitain, pero ang oras mo hindi mo kayang ibalik. Yung yesterday kahapon, hindi mo kayang ibalik ngayon. Ang kailangan, ang makukuha mo lang doon, yung learnings, experience, yung past experience, pero wag kang magstay sa past mo. Okay, move forward para mas the more na mag-grow ka, para mas the more na mas maano mo ba yung pangarap mo, no? Matupad mo pa. 'Di ba? Huwag kang magstay lang diyan, okay? Hindi mo 'yan deserve na nandyan ka lang. Mas deserve mo yung mas magandang buhay. Okay? Huwag mong isipin na ay hindi ko kaya maabot. Alam mo, minsan yung hindi mo kayang abutin, yung doon ka pa ilalagay ni Lord para ibigay sa iyo 'yon, 'di ba? Yung mga dating imposible pero posible pala. Basta maniwala ka lang. Alright? So, syempre, paniwalaan mo lang yung taong nagdala sa'yo. Kung ikaw, magsisimula ka pa lang sa business, gawan mo ng paraan, wag mo nang patagalin. Okay, kung gusto mo na maging digital partner talaga, i-push mo na yan. Gawan mo ng paraan, mas the more na galingan mo. Okay, kasi deserve mo na kumita. Itong nangyayari sa akin, hindi yan imposible. Kasi bakit? Kung titignan natin yung background ko dati, kung makikita mo, okay, ipakita natin yan, Tek, yung background ko, ano mo yan, kumbaga, i-imagine mo na, can you imagine yung bata na yan, di ba? Magkakaroon ng ganitong fast forward na magandang buhay, di ba? So, sino mag-aakala? Kaya ngayon, kung ano man yung background mo ngayon, hindi pa yan ikaw. Okay? Hindi pa yan ikaw, believe me. Hindi pa yan ikaw. Lalabas ang tunay na ikaw. Lalabas yung tunay na ikaw. Basta always remember, kahit anong mangyari sa'yo, gumanda man yung buhay mo, lagi mong babalikan kung saan ka dati. Okay? Pero wag ka mag-stay. Di ba? Just be humble. Alright? Just be humble kahit anong mangyari. Just be humble. Alright? Kasi mas the more na i-bless ka, pag the more na mas pinili mo na maging mabuting tao pa. Okay? Tulungan mo yung mga taong nagtiwala sa'yo. Siyempre, yeah, sobrang happy. Kaya yung mga nandito na mga OFW, ngayon pa lang, kino-congrats na kita. Yung mga nandito ngayon, na mga kabataan na katulad ko, siyempre, bata pa naman ako, 18 pa lang ako, kino-congrats na kita. Okay? So, alam ko mangyayari yan sa'yo, okay? Mangyayari yan sa'yo, believe me, walang imposible. Totoo yan. Wala yan sa edad kasi may edad na, Coach Selena, may edad na ako, ito na yung edad ko, parang wala na ako. Wala yan sa edad. Bakit? May kasama nga ako, 75 years old.
Kasama ko nga yung mama ni Abdada. Grabe, no? Talagang nakikipagsapalaran sa lakaran. Kaya walang pagod-pagod doon. Sobrang happy and ang dami. Kaya doon pa nga lang, may na-realize din ako kasi may mga matatanda na kaming kasama doon. Sila nga, nakikipagsabayan maglakad. Ang lamig. 'Di ba? Ang lamig talaga doon. Pero, grabe kasi wala man tricycle. Kasi maghanap ka ng tricycle doon. Uuwi ka pa sa Pinas para makahanap ng tricycle doon. Wala. 'Di ba? So, grabe. Kaya maglakad-lakad ka talaga doon. Kaya ano, tips ko lang din sa mga gusto mag-travel international, huwag kang mag-expect na may jeep doon. Walang tricycle, walang jeep. Kaya dito pa lang, mag-exercise ka na, mag-walking ka para pag pumunta ka sa international, di ba, hindi ka mapapagod. Kaya kung dito pa lang tuhod mo na, ay wala na weak na yan doon. Bakit? Kasi sa salamig pa lang, manigas na ang tuhod mo. Baka hindi lang tuhod mo ang manigas kung hindi ka. Di ba? Kaya ngayon pa lang, balance dapat, okay? Sipag sa business, syempre balance ang health, di ba? So, kaya mo yan. Okay? So, yun lang naman at ibabalik ko na sa ating napaka-poging host, Coach Ardo. In one transformed storm. Ayan, di ba? Grabe, no? Nakaka-excite. Pangatlo pa lang po yun na share po natin, di ba? I'm sure sa mga nakikinig ngayon dito, talagang inspired po kayo. Tama ba? Pa-type naman dyan. Thank you so much, Coach Selena, kung ikaw po ay na-inspired, di ba? Tama po yun. Yung sabi ni Coach Selena na tayo po na mga kabataan, di ba? Tayo. Isasabay ko po yung sarili ko, di ba? Talagang ano, kahit naman po sino, ano pa yung background mo, tama po yun, we all deserve to travel, di ba? At yun nga po talaga ang pinakamaganda dito sa ginagawa nating business kasi sabi nga ni Mentor Selena nung last time na nag-banding kami, di ba? Sa ibang job or sa ibang ginagawa, pag nag-travel ka lang. Yes, masaya ka, tama, may mga memories ka, pero after all, it will stay as a memory lang. Tama ba? Pero ang kagandahan dito sa ginagawa po natin kasi pag nag-invest ka sa travel, pwede mo po siyang maibalik sa negosyo mo. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Kasi makikita na talagang kumikita ka pag nakapag-travel ka, magagamit mo yun pang-inspire sa mga kliyente mo to prove talagang may kumikita din naman dito. Ibig sabihin, magagamit mo ang bawat picture or memories na yon para mas kumita ka pa ng malaki. Tama ba? Kaya sobrang ganda po talaga nitong opportunity po natin. So thank you so much, Mentor Selena, di ba, sa napaka-inspiring na kwento. Tignan ko nga yung mga mukha ng mga nakikinig natin sa atin dito, di ba? Tingnan mo na, open cam naman po kayo kasi we are down to our very last sharer, o di ba? At ito po ang magbibigay ng finaling excitement, inspiration, na talaga namang grabe, mapapasabi ka na lang talaga na sana sumama ako. Tama ba? Sana sumama ako. Sana i-feel ko din yung don't worry kung kakinig na yun, kung ikaw na kung ikaw napaka all, or kung ikaw ay I'm next, don't worry. Marami pa pong pagkakataon. 2026 is coming. Marami pa pong taon para po makapag-travel ka. Ang importante lang doon, talagang sipagan po natin. So, di ko na po papatagalin pa to give us the last inspiring story about this Shanghai China trip. Without further so much ado, ito po, empleyado din, di ba? Ang sobrang ganda dito kasi hindi lang siya, hindi lang sarili niya yung napapunta niya sa China, sa international trip, pero talagang nabibilib din po ako dito sa opportunity na to. Tama, sa opportunity na to at sa taong mag-share nito kasi bakit? Kahit pamilya mo, di ba? Ka-family mo, mama mo, pwede mong isama po dito kasi itong last sharer po natin, kasama niya po yung mama niya.
habang nagta-travel. So, grabe talaga. Masasabi ko na lang po talaga, I am so next at napaka-grateful. At nandito tayo sa opportunity na to. Ikaw ba ay grateful ka na nandito ka sa community na to? Habang nag-aandal yung last sharer natin, patype naman dyan kung grateful ka. Type mo dyan grateful. Kung talagang grateful ka kasi sabi nga, the heart who is grateful is a magnet of all blessings, di ba? Di ko alam kung saan galing yun. Ginawa ko lang po yun. Oo naman talaga, pag ang puso mo ay grateful, talagang magnet ka ng mga blessings. Kaya di ko na po papatagalin pa. Bigyan po natin ng sobrang daming virtual clap. Let's all welcome our last inspiring story sharer, mentor, Daphne Lutivio. Leaders never fall. One fulfills needs. Ayan, thank you so much, host, Coach Ardon. Ayan. O, 'di ba? Super inspired na. Apat pa lang kami nag-share pero ubos na yung oras, 'di ba? So yung mga next sharer natin, abangan yung mga ibang wala ngayon, 'di ba? Meron tayong next batch ng sharers sa China trip. Ayan, so congratulations sa mga nakasabay sa China and congratulations din sa mga nandito ngayon kasi ikaw na po ang susunod. Nagkataon, nauna lang kami, 'di ba? Kung nauna kami, may susunod na trip. Ayan, so hindi ko napapatagalin. Itutour ko na kayo sa China. Ready ka na ba? Ay, nako. Bakit hindi ako makashare screen? Sandali. Saglit lang. Ayan, nakikita na ba ang aking screen? Nakikita na po ba? Yes po. Ayan. So sa mga hindi pa po nakakakilala, ayan. So shout out sa lahat ng different teams under AIM-1 Prime Elite. So my name is Mentor Daphne, and one of the I'm the events director. Ayan, the only one kasi hindi one, and of the AIM-1 Prime Elite officers. Ayan. So, before joining the community, konting background. Ayan. So, isa rin po tayo katulad ng karamihan na nandito. Isa rin tayong estudyante. Nung nakita ko po ito. Ayan. Relate ka ba? Ayan. Type yes. Pa-type naman ng yes if you can hear me loud and clear. And pa-type ng yes kung ikaw nang susunod sa mga nag-share kanina. Ayan. Pa-yes naman kasi pag nag-type ka daw, itong 37 ngayon, isang plane tayo, di ba? So, aside from being a student, ito po naging eye-opener ko by joining this community. At the age of 17, yan, nag-work na po tayo that early, di ba? Maganda ba ako noon? Maganda talaga, magkakaedad lang tayo. Sino mga 17 dito? Di ba? Walang pinagbago. Ito po ay 17 years ago. Joke, 17 years ago. Kalain mo. Ayan. So, sabi nga ng sharer kanina, so ito yung aking eye-opener sa paghahanap ng opportunity na hindi routinary ang ginagawa. So, nung experience ko po mag-work, alam mo yun, gising ng maaga, papasok sa work, pagod, matutulog ng maaga uwi, everyday ganun. So, doon po ako, sabi ko, oh my gosh, ganito na ba hanggang tumanda? So, doon talaga ako nag-pray at nakita ko po itong ating community. So, what happened, di ba? Sa simple decision, sa simple pag-decide ng maaga, na bata pa, na malakas pa, isa sa pinakamaganda na reward, di ba? Once na ginawa nyo ng properly and seriously ang ating negosyo is the travel. Ayan. Sino ang gustong-gusto mag-travel? Sino ba naman ang ayaw? So because of this community, nakapag-travel na po tayo. Hong Kong, Singapore, Dubai, Macau, Kuala Lumpur, Vietnam, Japan, Abu Dhabi, Thailand. And very memorable po sa akin ang Hong Kong. Yan na nasa first picture. Hong Kong was the first country po at the age of 21 na hit ko po. Fourth batch ako as far as I remember. Fourth batch ng company nung nagsisimula pa lang ang company. So first time ko po makapunta ng Hong Kong kasama po yung mga qualifiers. And because of that, I was 20 years old.
natuwa ako kasi first time ko lumabas ng bansa na akala ko Manila na ang pinakamaganda. And then, doon po ako kumbaga, sabi ko, mas masarap, parang mas masarap ang feeling na pumunta ng ibang bansa kasama ang grupo. Then, the next trip na wala akong picture dito, nagpunta po kami ng Singapore, kasama po 5 sa mga katim ko when we was starting. Ayan, punta po kami ng Singapore na kasama ko yung team ko. And ang next ko pong in-attract is makasama ko naman ang family sa travel. And what happened, ayan, kapunta po tayo ng Dubai. Ayan, so actually for the past 5 to 6 years, every year do Dubai po ako for Christmas and New Year. Ayan, so last year nasa Dubai po ako. Itong sa right picture, yan yung latest picture ko sa Dubai. Ayan, kasama yung nanay ko. And before pandemic, every year nagdo-Dubai na talaga kami. Then after pandemic, nagkaroon po ng first travel yung ating company. By the way, we have different types of travels. May pwede tayong travel lang sa grupo nyo, meron tayong travel sa company, may travel tayo sa team. Okay? So last 2023, the first travel ng company after pandemic, yan, kasama ko po yung nanay ko. First time niya po umapunta ng Hong Kong na all expense paid by the company. So company trip ito, nasa around madami rin kami nito, siguro 100 from the company. And yan po yung ngiti niya nung nakasakay siya saan nga ito? Yung tinatawag dyan, yung cable car. Kasi dream niya talagang sumakay sa cable car ng Ocean Park. Ayan. So ito po yung Disneyland Hong Kong, isa sa napakaganda rin talagang puntahan. And last month lang po, di ba? Together with some qualifiers sa ating community, isa rin tayo sa nakahit ng all expense paid trip sa Bohol naman. Hindi natin ipapatalo ang Pilipinas. Napakaganda rin talaga ng Bohol. And just recently, for 6 days and 5 nights, 70, di ba? Imagine, 70 of from our community ang nakapunta naman sa Shanghai, Wuzhen, Hangzhou. So ang napuntahan po namin sa China is hindi lang po Shanghai, kumbaga tatlong province, tatlong city, which is Shanghai, Wuzhen, and Hangzhou. Ayan. So ayan, sabi nga ni Coach Ardon, 'di ba? Dalawa, hindi lang ako, kasama ko yung mother ko ulit para ayan, para masaya. Ayan, so tutur ko na po kayo. Ready ka na ba? Ayan. So ito po yung una nating pinuntahan. Pumunta po tayo sa airport. Ayan. Then sumakay tayo sa plane. So 2 batch po kami na kasama po ako sa unang batch. Ang sinakyan po namin is China Eastern Airlines. So napakaganda pala ng China Eastern Airlines. Ayan. So para po ma-visualize nyo, ito po yung first batch na mga kasamahan ko sa airport. And kung makikita nyo, ito po kami, nagpapalit ng pera. Yan po yung pera sa China. 100 yuan. And then po yung aming ticket. Sa loob ng plane, ituturo ko kayo sa loob ng plane ng China Eastern Airline, may pagkain. Ayan. So nakakatuwa kasi may libreng pagkain na napakasarap at nag-take out pa ako kasi hindi ko naubos. And may makikita kayong screen sa taas. And pag naka-off yung ilaw, ayan, may color violet and red na ilaw sa ceiling. So nakakatuwa sa plane pa lang is already an experience kasi busog na busog na. Ayan. And pagbaba po namin, pagdating namin ng Shanghai, ayan. So hindi po agad kami sumakay kasi napakalaki ng airport. Ayan, ito po ang may po sa loob ng airport, may train. Sumakay kami sa train before going out the airport. Ayan po yung mga kasamahan ko. And may sarili tayong bus. O, di ba? May sarili yung AIM-1 is our mother team sa Manila. So, sa Bicol, we are AIM-1 Prime Elite, di ba? Next to AIM-1 Prime Elite is AIM-1. Ayan. So, ito yung 2 bus po tayong malaki. Ayan, si Manong. And tour ko na rin yun. So, nakakatuwa itong trip na ito because sa 6 days and 5 nights, naka-4 na hotel kami. So, first hotel po is in Shanghai. Ayan, nakikita nyo yung nanay ko naghiga. So our first hotel, isa sa favorite kong hotel na pinunta namin is yung Best Boutique Hotel. Ay, napakalaki niya. Our second hotel. Ayan, so from Shanghai, nag-travel kami 1 to 2 hours. Kalimutan ko. So Wuzhen naman. So, ibang province, ibang city. So sa Rizhen Hotel kami nagstay. Ito naman ang itsura niya. 'Di ba? Napakaganda ng hotel. Third hotel, 'di ba? From Wuzhen,
lumipat naman kami sa another province, 'di ba, which is Hangzhou. So mga 1 to 2 hours drive, ayan, malayo din siya. So Holiday Inn, and po itsura niya. And nandyan rin po ang mga hotels po pala sa China is may mga robot na, ayan. And our fourth hotel po, which is sa Shanghai na. So nagstay kami ng 2 nights dito for the last 2 nights. Holiday Inn, 'di ba? Ang ganda ng hotel talaga nila. So parang po mamit nyo yung kaibigan ko si Poy Poy. Ayan po siya, oh, 'di ba? So nakasabay ko lang po siya sa elevator, may sound ba? So kinausap ko siya, kaya lang nung kinausap ko po siya, Chinese. Hindi ko siya maintindihan. Oh. Nagsasalita siya, and marunong siya mag-open ng elevator, and siya na po nag-close ng elevator, 'di ba? So siya pang nagde-deliver ng mga drinks or kung ano, ayan, kung ano-ano. So nakasabay ko lang po siya. Tapos pag hinaharangan ko siya, nag-stop naman siya, ayan. So yun po yung hotels natin. So day 1, pagdating dito po sa travel na ito yung travel namin na nakalimutan po ng travel agency lagyan ng pahinga. Kasi gabi po kami around 1 a.m. kami umalis ng Pilipinas. Pagdating namin doon, tour agad. O, di ba? Walang pahinga. Tour agad. So dito yung tulog ay nakalimutan nilagay sa itinerary. So day 1 namin, pumunta po kami sa Jade Buddha Temple. So ang main religion po sa China is Buddhism. Ayan, tama ba? So they are worshiping Buddha. And kaya bakit siya Jade Buddha? Merong isang napakalaking, super laking Buddha na made of jade. Bawal picturean na nandyan po. Napakamahal nun. Nasa loob niyan. Ayan, napuntahan po namin yan. So, kami, may mga incense din dyan. And, ayan, ano siya, within the city, parang palace within the city. So, after that, pumunta rin po tayo sa iconic structure sa Wukang Road. Ito po is, kung makikita nyo yung building sa gitna, isa po siyang iconic building sa China na sikat na binagbibidyoan niya na area na yung mga vloggers, yung street na yan. So, ang China pala before is colonized ng mga French. Ayan. Kaya yung building na yan is designed, French design ang gumawa ng structure na yan. Kumain din tayo dyan, ayan, ng healthy food. Ayan, napakasarap ng cafe dyan. Ayaw ko na uuwi. And same, di ba? Sa day 1, ang dami. Minaximize talaga ng travel agent walang pahinga. So, pumunta rin kami sa Artsy Alleys of Tian Zifang. So, ito po is a street wherein may mga cafes, may mga artistries, may mga makikita po dyan na mga mini stalls and mga masterpieces, makakabili ng mga masterpiece sa Shanghai. Ayan, sa day 1. So, after day 1, of course, day 2 na tayo. So, sa mga mahilig magkape or sa mga nandito na mga, of course, mga VAs and mga hubbers, mga partners natin, di ba? Mahilig tayo kape. Isa sa dapat maging goal natin is makapasok sa just Starbucks, di ba? Roastery in the world. So dito makikita niyo yung paggawa ng mga kape. Yan, so pinaprocess siya dyan, di ba? Nag-OOTD talaga tayo. And para ma-visualize niyo po, itong itsura niya, 2 floors po siya. Dito po ako nakakita, yan sa upper right, kung makikita nyo, di ba may mga bar. Dito po ako nakakita ng Starbucks na may alak. Di ba, bongga? Kala ko ang Starbucks, kape lang. May bar siya ng mga alak. And kung makikita niya sa baba, itong cafe sa baba is 88 feet yan na haba ng bar, o 'di ba? So napakaraming flavors ng kape. So nakakatuwa talaga itong mapunta sa biggest Starbucks roastery. Ayan. So ito yung ayan, konting tour. Ayan, yung niya. Para siyang tinda factory. Pero ito kape. Ano, di ba? Ganda. And kung makikita nyo pa ito sa right side na pintuan, pagbukas nyo po ng Starbucks door, nandyan po yung LV. Yan na po yung second na pinuntahan natin. So, magkatapat lang po yung LV and yung Starbucks. So, ano ito? World's largest LV exhibition. So, mahilig talaga ang Shanghai sa mga largest and kung ano-ano. Diba? Isa sa
city na dapat ma-visit talaga in your lifetime. So, we weren't able na makapasok sa LV kasi may ano siya, by appointment. And alam niyo po ba kung magkano ang kape sa loob ng LV store? Nasa around 14,000, di ba? Isang kape. So, doon ka na lang sa Starbucks, di ba? Yung sa Starbucks, ano na, mas okay yung Starbucks, ayan. Then, view mo itong LV store. So, next, ayan, kasama natin yung mga mentors, nagpa-picture sa labas ng biggest LV. Ayan. And next, ayan, same day too, di ba? We walk through the Nanjing Road. Ito pong Nanjing Road, this is famous. Ayan, famous po ito sa buong Shanghai. Dapat pag nasa Shanghai ka, pumunta ka dito kasi ito po is shops from the past century. So ito po yung history ng ng Shanghai through modern building, yung mga old buildings, and this is a 5.5 kilometer stretch. O imagine. So imagine yung main road na let's say 8 lanes, sinara nila, ginawa nilang lakaran ng tao. Siya. And paggabi, yan, gusto ko sana pumunta ng dyan, puro ilaw po iyan. Yan, di ba? So, super lamig talaga sa China that time kasi winter na po pagdating namin. So, paggabi, umiilaw yan na buong street na yan. So, supposedly, daanan po ito ng sasakyan, pero tao po yung dumaan. Ayan. And some of the shops, ayan. So, dito ko po napuntahan, di ba, sa China, yung Chinese longganisa. Ayan. Authentic Chinese longganisa. Wala lang, ayan. So, and same sa day 2, meron din po itong, nagkapunta rin po tayo sa, kumaga, ito po yung tinatawag na, anong tawag dyan? Parang Venice Canal ng China. Ayan. So this is a 1,300 years old. Actually, nakaka-amaze ito kasi ito is noong panahon na tinitirhan ng mga Chinese na until now, may mga tao pa din, di ba? May mga naninirahan pa din. So ito makikita niyo yung street niya, di ba? Na-preserve talaga, and ito yung mga may museum sa loob, and may mga tindahan na kung ano-ano, di ba? Hindi lang ako sumakay sa bangka at maglakad ako. So day 3, na-mention rin kanina, pumunta kami sa silk factory. So ito pong silk, di ba? Isa sa tela, di ba? Na isa sa pinaka quality, which is yung factory, napuntahan po namin yung process na paggawa. And kung makikita niyo po yung color white, yan yung mga natural na silk. Pero pag makita nyo po itong yellow, ito yung high-end na silk. And alam nyo po ba, yung pinakamahal na silk, which is the color yellow, ini-import ng China going to Middle East. O, diba? Middle East talagang pinakamayaman. Diba? So, yung mga, the rest, US, ayan. Sa Pilipinas, yung silk natin, fake. Ayan. Ito po, authentic. Ayan. So, napabili din yung nanay ko. Kaya nakaiga siya sa silk. Ang mahal. Ayan. And day 3, ayan, napunta tayo sa Hepang Street. So Hepang Street, isa po ito sa favorite ko na napuntahan namin. So this is already in Hangzhou. So malayo na po ito sa Shanghai. So napakaganda po dito sa Hepang Street kasi one of the oldest street preserved since the Song Dynasty. 800 years old na po itong street na ito. So napakaganda ng weather, napakalamig. And kung makikita nyo, may mga traditional pang mga tindahan dyan and even the buildings na preserve niya. Ayan, ito po siya. So kaya pala ngayon na-find out ko bakit ang mga Chinese mahilig sa mainit. Kasi malamig talaga doon. Kaya inom ka talaga ng mainit. May nagtiti daw bago kumain kasi malamig. Kaya magtiti ka talaga. Yan. And bakit payat ng mga Chinese aside from tea na mainit? Kasi mahilig sila maglakad. Diba? Sabi nga ni Coach Owen, and ayan yung mga street food sa China. Ayan. So, day 3, Changqiao Park. Ayan, di ba? Feel na feel natin ang autumn leaves. Ayan, napakaganda ng na timingan natin. May prenup o may kakasal. Pinicturean ko na lang sila. May kakasal, nag-prenup sila dyan. Ayan. And day 3, experience natin magsuot ng traditional Chinese na costume. Di ba? Bagay ba? Chinese na blonde. Ayan. So, day 4, Chengguang Temple District. So, ito naman na Temple District naman is shopping district na napakaganda kasi may mga temple siya. So, this is built around 1400s during Ming Dynasty, o, diba? So, napakaganda ng structure niya. Chinese na Chinese talaga. Then, meron din po silang mga modern shop. So, feel na feel mo talaga nasa China kapag nandyan ka. And day 4, ayan, the bund. Ang the bund is, yan po makikita nyo yung view ng lahat ng building sa Shanghai. And during day 4, nagkaroon din po tayo ng
cruise experience, isa sa napaka the best experience sa Shanghai. Wherein, nasa boat ka po at 1 hour, ikutin mo ang dagat, ay yung dagat nito, lake ng Shanghai. Ayan po, para i-tour ko kayo. Napakaganda kasi makikita nyo yung colorful building. So, pinuntahan namin siya ng hapon, pero iba pala talaga ito pag pinuntahan ng gabi kasi yung mga ilaw niya may napaka-memorable ng experience kasama yung mga mentors, di ba? So, feel na feel, di ba? Natin yung panonood ng mga umiilaw na buildings along the Shanghai cruise. So, mga kasamahan namin dyan, iba-ibang mga lahi, di ba? Kami Pinoy. Napakaganda. And then, during day 5 naman, isa sa memorable natin, one of the biggest Disneyland in the world, 'di ba? Shanghai, biggest in Asia. And ito po yung biggest castle ng Disneyland sa Shanghai. So tama nga si kanina mga mentors kanina. So since biggest siya, super talaga hindi mo siya maiikot. So compared to Hong Kong Disneyland na kayang ikutin ng isang araw, ito siguro 1/4 lang. And isa po sa memorable dito kasi kung sa Hong Kong Disneyland English ang mga theater, 'di ba? Sila Mickey Mouse. Ito po Chinese, 'di ba? Hindi ko maintindihan. Hindi sila marunong mag-English, 'di ba? Ayan. And day 6, nakapunta rin po tayo sa Shanghai's tallest. Umakyat tayo diyan, 'di ba? So 3 of the tallest building, 'di ba? Actually yung number 3 tallest building in the world nandito. Ayan, ito sa right side. Ayan, number 3 tallest building. So first, 'di ba, Burj Khalifa, nakapunta na ako. Malaysia, nakaakyat na rin tayo, 'di ba? Ito yung third, akyat ko na rin. Itutour ko kayo. Ayan. So kung makikita nyo po, ito sa elevator, 'di ba? Elevator pa lang may clouds na 61 meters, ayan, 20th floor, 25th floor. Ayan, 30th floor. Ayan, so yung pinakamataas na pinunta natin is ayan, 88th floor or 340 meters, 'di ba? Kung sa feet nasa around 1,000 feet na po 'yan. So ito po yung view sa taas. Iba talaga ang feeling pag nasa taas. Nakikita mo lahat. Iba rin yung feeling pag nasa baba. So, dapat ma-feel natin na nasa taas. And before natin i-wrap up, di ba, during the day 6, tapos na ako, pumunta tayo sa Florencia Village. So, kung nakapunta na po kayo sa McKinley Hills sa Taguig, McKinley Hills sa Shanghai naman, napakalaki nito. And nandito yung mga talagang mga mamahaling shops and stores. So, ang nabili ko lang naman dyan, Starbucks. Ayan. Nagpumunta sa mga mamahaling shops. Ayan. So, tapos na po ako na i-tour kayo sa Shanghai, di ba? Hangzhou and Wuzhen. Nag-enjoy ba kayo? So, sa mga hindi po nakasama ngayon, may good news po ako sa inyo. Gusto niyo po ba ng good news? Pa-type naman ng good news kung gusto niyo po ng good news. Okay, first good news, para sama po kayo sa travel, dapat i-hit nyo na maging member po kayo, di ba? Magkaroon kayo ng account kasi yun ang requirement. Nanay ko, naka 31 accounts. Okay, so dapat may account kayo para ma-feel nyo talaga. So i-goal po natin magka-accounts. And second, di ba, okay lang na hindi po kayo nakasama kasi tapos na, kasi since tapos na siya, may susunod, di ba? So, ano po yung susunod? This is an AIM-1 headed by Mentor Mylene Travel na first niya po ito gawin this year sa atin. So kung may first, may second. Ayan. So saan ang second? Ayan. Ang second po natin na paghahandaan, kung gusto nyo makasama, goal set po kayo sa mga mentors nyo kung paano makasama. Kasi dapat as early as now, ginugol na siya. So next year, okay, December 2026, sino ang gustong makapunta sa Korea? Say me. Kung ikaw ay kasama, pa-type naman ng me. So good news po, last meeting, nagkaroon na po ng meeting ang AIM-1 kung saan pupunta po by next year. So kung ikaw ngayon ay gustong mag-share na sa susunod na sharing, ayan, ang next na travel po natin will be winter in South Korea. Meaning, hindi na po ito winter na walang yelo, na malamig lang. So sa South Korea po, may yelo na. Di ba? Ready ka na ba? Sa yelo, ayan. So ready na ng winter outfit kasi sa December 2026 magkakasama na tayo buong Prime Elite, 'di ba? So before I end my sharing, ayan, so let me leave this
quote. Ayan. So, travel isn't a luxury, it's a reward for choosing a life you control. So, kapag ikaw ay may hawak ng oras mo, kaya mong pumili ng experiences na nagpapalawak ng mundo mo at nagpapasaya sa puso mo, freedom creates possibility and every destination becomes proof of the life we choose to build. So, katulad natin, paano ba mag-stop share? Ayan. So, nangarap lang tayo before, katulad kay Marcy, di ba? So, ang background natin ay nag-work lang sa isang fast food, di ba? Isang estudyante, but right now, nakakapag-travel na tayo all over the world. So, katulad nyo before, na-inspire lang and sumubok, sineryoso, nakapag-travel. So, kung nagawa ng mga mentors nyo, for sure na ikaw na seryoso dito sa negosyo, ikaw na po ang susunod. So, with that, ibabalik ko na po sa napaka-pogi na host ang ating Brace Achiever, Coach Ardon. Ayan, grabe no? Nakaka-inspire, diba? Para din tayong nakalibot sa China, para din tayo nag 1 week travel sa China. Tama ba? Pero syempre, sabi nga ni Mentor Owen siguro yon iba pa din kung ay ni Mentor Teresa, iba pa din yung kwento, yung nakukwentuhan ka lang, yung nakikinig ka lang, kumpara doon sa ikaw mismo yung nandoon. Pero okay lang yan, at least, di ba, naambunan tayo ng inspirasyon na kayang-kaya naman po talaga. And patype naman dyan, kung gusto mo na ikaw na yung next, patype naman dyan, I am next, di ba? Kung gusto mo next time sa 2026 travel, saan ba yun? South Korea? Sabay-sabay tayo, di ba? Punta tayo sa South Korea. Pero syempre, dapat nga talaga account holder ka. Tama ba? Tapos syempre, may fun, di ba? Para naman mas masaya makapag-travel. Anyways, guys, I'm sure, di ba? Sa 34 participants natin ngayon na nandito pa din until ngayon na almost 2 hours of inspirational stories. Congratulations sa inyo lahat, di ba? Naway ito po ay magsilbi, di ba? Mag-serve na inspiration sa atin lahat na sipagan palalo, hold on palalo, di ba? At makita talaga na ito, yung mga napakinggan nyo, nakita nyo, yun po yung future natin dito sa ginagawa po natin. Huwag lang po talaga tayong susuko. 'Di ba? Sabi nga, subukan, huwag susukuan. Yan, 'di ba? Yan yung mga words of wisdom na nadinig ko sa mga mentors po natin, 'di ba? So bago po tayo mag-end, syempre po ay text, siguro picture po muna tayo, 'di ba? So habang inaantay natin yung mga speakers po natin, 'di ba? Sa mga nandito ngayon, I'm sure sobrang marami ng inspiration na natanggap mo. Pero hindi po yan lahat magmamanifest if wala pong action, di ba? Inspiration plus action is equal to manifestation. Okay, so para matupad kasi hindi naman po talaga matutupad, di ba? Yung mga dreams na yon na mga nabanggit ng mga mentors natin kung hindi po nila ginawa ng action, di ba? So, action lang din talaga tayo pag may time, di ba? Sabi nga ni Mentor Owen, ano man yung nararamdaman mo ngayon, nasa mood ka man or wala, busy ka man or hindi, may sakit ka man or wala, di ba? Marami ka man ginagawa or may mga pinagdadaanan ka man, normal naman yan, basta wag mong kakalimutan, ano ba yung goal mo? Dito bakit mo ito ginagawa yung community po natin. Tama ba? So, Mentor Selena and Mentor Owen, tara po, open your camera na po para ma-spotlight na po tayo for our picture taking. At guys, wag po muna kayong aalis, di ba? Kasi nagpi-picture taking pa po tayo. And syempre, after ng picture taking, may mga announcement po tayo na ipa-flash. Okay? Kaya dyan lang po kayo kasi may mga important announcement pa po tayong ipa-flash maya-maya. So, okay na po ba? Mentor Selena, Mentor Owen? Sige po. Mentor Selena, Mentor Owen.
Andiyan si, andiyan si Mentor Owen. Pero di pa po naka-spotlight. Mentor Owen mo. Kaano siya? Sige po. Open your camera po. Yan. And si Mentor Selena na lang po, te. Ayan. So, apat na po tayo dito. Isa na lang. Si Mentor Selena na lang po. Ayan. Sige lang, sige lang. Ganyan talaga pag live, di ba? Kaya, tiyaga-tiyaga lang talaga. Pag may tiyaga, daw may tiyaga. May nilaga. Mentor Selena, nandyan po ba si Mentor Selena para makapag-picture taking na po tayo? Coach Tech, ikaw na lang po siguro mag-countdown kapag ready na po ang lahat para makapag-smile na po kami. Para makita na po, nag-leave din si para din makita na tong sabi ni Mentor Daphne, braces achiever. Pwede ba to Ayan. Go! Okay na tayo? Smile! 1, 2, 3. Ayan, isa pa. 1, 2, 3. Okay. Diba para din ako nakasama sa Ano kasi, chat? ano sila? Sa Zoom. Sa ano naman? Apo. So lahat po ng attendees po natin, open your camera po para makasama po kayo sa picture. Dali, para next time, sa na tayo, sa airplane na tayo picture. Smile po. Coach Tech, go po. Wait. Sige. 1, 1, 2, 3. Smile. Next page.